Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Narito po ang panibagong kwentong hatid ko na tiyak magpapakilig sa sandaling makakatulong na malimutan ang pagod na nararamdaman sa trabaho saan man kayo naroroon. Halina't tunghayan po natin ang kwento ni na Serafina at Torn. Sa mundong ginagalawa ng mga mayayaman, may dalawang uri ng kapangyarihan. Ang perang kinikita sa kasalukuyan at ang yaman na nakaukit na sa kasaysayan ng bansa. Ang pamilyang nagmamay-ari ng mga lupain, bangko at mga dambuhalang korporasyon bago pa man magkaroon ng mga modernong gusali sa syudad. Sila ang mga old money. Mga pamilyang di na kailangan magmayabang dahil mismong apelido na nila ang nagdidikta ng batas. Ngunit sa likod ng mararangyang salo-salo, mamahaling alak at mga kasuotang gawa ng pinakamahusay na mananahi sa Europa, may mga pusong hindi nabibili ng salapi. May mga taong sanay na makuhang lahat sa isang kumpas lang at may mga tao na kayang ibaba ang sarili sa lupa para lang sa isang sulyap ng taong hindi sila kayang lingunin. Ito ang kwento ng mga pusong akala'y nasa kanila na ang lahat, hanggang sa tagpuin sila ng isang tadhana na di kayang bayaran ng kahit anong yaman. Hindi ko kailanman naging problema ang atensyon. Mula na magkaisip ako, sanay na akong ang mga mata ng tao ay nakatutok sa akin. Naghihintay sa sunod kong gagawin o kaya na may namamangha na lamang sa presensya ko. Ako si Johan Thorn Kensington, ang nag-iisang tagapagmana ng Kensington Group of Companies, isang pamilyang kilala sa larangan ng real estate at mararangyang hotel sa buong Asia. Kung may salitang maglalarawan sa akin, yon ay bachelor na walang pinoproblema. Happy-go-lucky ika nga nila. Bakit nga ba ako magseseryoso kung ang buhay naman isang malaking palaruan? Thorn ang marimit itawag sa akin na malalapit sa akin. Isang pangalang sapat na para magpabago ng ihip ng hangin sa kahit anong silid. Kasama kong aking mga kaibigan na sina Julian Pierce Rochester at Calvin Knight na pinsan ko rin. Kami ang tinaguri ang pinaka-may-impluwensyang binata sa aming henerasyon. Lahat kami galing sa mga pamilyang may malalalim na ugat ng kayamanan. Gwapo, matangkad at kayang bilhin ng buong club kung malakaw man ang aming paboritong pwesto. Ngunit may isang kulang sa amin ngayon, ang aming kaibigang si Alistair Vance Rochester. Si Alistair ang pinaka-tahimik sa aming apat, habang kami nagpapakasasa sa karangyaan at nag-e-enjoy sa mga gabi ng party at alak. Si Alistair ay nakabaon na ang muka sa mga papeles ng kanyang pamilya, ang Rochester Enterprises. Siyang pinakaseryoso, ang pinakamalamig at ang palaging hindi sumasagot sa mga tawag namin kapag oras na para pumunta sa aming exclusive hideout o club. Walang kwenta talagang kausap si Alistair. Reklamo ni Julian habang naglalakad kami sa malawak at marangyang lobby ng Rochester headquarters. Ang mga empleyado halos mayukod sa amin habang dumadaan kami. Kilala ang aming mga mukha sa mga business magazines at high society tabloids. Kaya nga tayo nandito, 'di ba? Kapag hindi sumasagot sa tawag, dinadayo sa kumpanya. Walang makakataka sa barkadahan. Natatawang sagot ko. Pabalyang inakbayan si Calvin na tahimik lamang din pero nakangisi. Sigurado ka bang hindi tayo itatapon ng security niyan palabas? Alam mo naman, kapag nasa work mode ng isang yon, parang nakalunok ng yelo. Biro naman ni Calvin. Subukan nila. Akin ang kalahati ng lupang kinatatayuan ng building na to. Mayabang na sagot ko sabay tawa ng malakas. Ako ang pinakamadaldal at pinakamakulit sa aming lahat. Kung si Alistair ang gabi, ako ang araw. Kung si Alistair ang yellow, ako ang apoy na handang manggulo sa tahimik niyang mundo. Habang papaakyat kami sa top floor kung nasa na executive penthouse office ni Alistair, nagpapatuloy ang asara naming tatlo. Ang ingay namin ay umaalingaw sa mamahaling hallway na may carpeted floors at mga abstract paintings na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Papalapit kami sa pinto ng opisina niya nang mapadaan kami sa isang biyagong cubicle na nakapwesto sa labas mismo ng double doors ng opisina ni Alistair. Karaniwan ang sekretary ni Alistair ay isang matandang lalaki na matagal lang nagsisilbi sa pamilya nila, ngunit ngayon isang pamilyar ngunit ibang figura ang naroon. Isang dalaga ang nakayuko, tila abala sa pagsusuri ng ilang makakapal na dokumento. Nakapusod ang kanyang buhok at kahit nakayuko siya, kitang-kita ang perpektong kurba ng kanyang leeg at ang tuwid niyang postura. May kung anong magnetismo ang meron sa kanya na nagpabagal sa aking mga hakbang.
Hoy, Thorn, ano na? Tuloy-tuloy ang lakad, baka iwanan ka na namin. Tawag sa akin ni Julian na mapansin niyang nahuhuli ako. Teka lang, bulong ko ngunit di ko inalis ang tingin ko sa nakayukong dalaga. Pumasok kami sa loob ng opisina ni Alistair. Ang opisina niya napapalibutan ng clear glass walls. Mula sa loob, kitang-kitang buong floor at ang labas, at ganun din mula sa labas. Naupo ako sa mahabang leather sofa habang sina Julian at Calvin agad na nang asar kay Alistair na kasalukuyang nakaupo sa kanyang desk. Nakataas ang isang kilay sa amin. Sinasabi ko na nga ba nang bubulabog na naman kayo? Malamig na saad ni Alistair, di man lang binababa ang hawak niyang fountain pen. Isang linggo ka nang di nagpapakita sa club, Alistair. Baka naman nakakalimutan mong bachelor ka pa at hindi ka kasal sa trabaho mo? Banat ni Julian. Habang nag-uusap-usap sila, ang aking mga mata na natiling nakatitig sa salamin, nakatutok sa dalagang nasa labas. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may kung anong misteryo ang bumabalot sa kanya. Hoy, Thorn! Biglang untag sa akin ni Calvin. Inihampas ang balikat ko. Huwag mo namang pakatitigan ng ganyan. Baka matunaw yung tao sa labas. Kanina ka pa nakatitig ah. Napakurap ako at doon lamang napabalik sa realidad nang marinig ko ang kantsawan ng aking mga kaibigan. Ha? Ano? Wala. Pagtanggi ko kahit ramdam ko ang init sa aking pisngi dahil nahuli nila ako. Eksakto naman sa sandaling yon, dahan-dahang tumunghay ang dalaga mula sa kanyang mga papeles. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Tila malalagutan ako ng hininga sa aking nasaksihan. She was breathtakingly beautiful, ngunit hindi itong typical na ganda na nakikita ko sa mga modelo o mga elite heiresses na nakakasalumuha ko. Ang kanyang ganda, klasiko, seryoso at may kakaibang bagsik. Ang kanyang mata parang dalawang mamahaling hiyas na kayang sumuri sa iyong kaluluwa. Dahil clear glass ang opisina, lumingon siya sa gawin namin. Marahil nararamdaman niya ang titig ko o kaya naman naririnig ang bahagyang ingay sa loob. Pinasadahan niya ng tingin ng buong opisina. Tinitigan sina Julian at Calvin at tila ba mga hangin lamang ang mga ito hanggang sa dumapo ang kanyang tingin sa akin. Inaasahan kong magbabagong ekspresyon niya. Sanay ako na kapag tumitingin ang mga babae sa akin, kung di sila ngumingiti ng matamis, halos mahimatay na sila sa kilig o kaya naman nag-aayos kagad ng sarili. Ngunit siya, walang reaksyon na mababasa sa kanyang mukha. Blanco, sobrang blanco. Na tila ba nakakatakot siya kapag nagalit. Ang kanyang mga labi nakatikom at ang kanyang titig malamig pa sa yelo na nasa baso ni Alistair. Ang reaksyong yon ay bago sa akin. Napanunok ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng kakaibang kaba at kuryosidad sa isang babae. Nakuha niya ang buong atensyon ko sa loob lang na isang segundo. Alistair? Tawag ko. Di pa rin inaalis ang tingin sa labas habang ang dalaga naman bumalik na sa pagbabasa ng parang walang nakita. Sino yon? Tumingin si Alistair sa labas at pagkatapos bumalik ang tingin sa akin. May mapaglaro ngunit mabalang ngiti sa kanyang mga labi. Kung may balak kang ibay lang siya sa listahan ng babaeng nakasama at napaasa mo, Thorn, huwag mo nang ituloy. Huwag kang mag-aksaya ng panahon. Seryosong saad ni Alistair. Bakit naman? Mukha namang mabait. Palusot ko. Kahit alam ko na mukhang hindi naman talaga mabait ang aura niya. Mabait? Si Serafina? Natawa na lamang si Alistair. Isang pambihirang tunog mula sa kanya. Gabok lang ang tingin niya sa mga katulad mo. Huwag kang umasang mapapansin ka niya dahil para sa kanya, decoration ka lang dito sa opisina ko kapag nandyan ka. She does not care about your money, your looks, or your family name. Serafina. Kahit ang pangalan parang musika sa aking pandinig, ngunit may kalakip na panganib. Paano pa siya na-hire? At nasan si Tatang Rodolfo? Tanong ko. Nagtataka kung paano nagkaroon ng ganong kabata at kagandang sekretarya ang isang tulad ni Alistair na napakaselan sa mga tauhan. Nagretiro na si Rodolfo at si Serafina, siya nag-iisang nakapasa sa mga standards ko na hindi tumingin sa akin o sa yaman ng pamilya ko habang nag-i-interview. She's here to work, nothing else, sagot ni Alistair. Hindi pa ako nakakapagsalita na makita kong tumayo ang dalaga mula sa kanyang cubicle. May dala-dala siyang makakapal na papeles. Habang naglalakad siya patungo sa pinto ng opisina, parang lumutang ang bawat niyang hakbang. Ang hubog ng kanyang katawan na pinalubog na isang simpleng black pencil skirt at white blouse ay tila ba gawa na isang tanyag na eskultura. She looked like a goddess walking among mortals.
Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok siya nang di man lang kumakatok ng malakas. Sapat na ang kanyang presensya para magbigay galang ang lahat. Lumapit siya sa desk ni Alistair, diretsong nakatingin sa aming kaibigan. Tila hindi kami umiiral ni Julian at Calvin na sa loob ng silid. Sir Rochester, these are the financial reports from the European branch. They need your signature before 5 o'clock. Saan niya? Nang magsalita siya, parang may dumaang malamig na hangin sa buong silid. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kakaibang lamig sa bawat salita. Walang emosyon, formal at may otoridad. Napakapit ako sa dulo ng sofa, nakatitig sa kanyang profile habang kinakausap niya si Alistair. Sa sandaling yon, alam ko sa sarili ko na ang tahimik at masayang buhay ko bilang isang happy-go-lucky bachelor ay magbabago na dahil sa babaeng to. Nang maibaba ni Serafina ang mga papeles sa ibabaw ng marangyang mahogany desk ni Alistair, walang sino man sa aming tatlo ang nangahas na magingay. Maging si Julian, na kanina pa walang tigil ang kadaldalan ay tila ba na binaukan sa sariling laway habang nakatitig sa malamig na mukha ng bagong sekretarya. Leave it there. I will review it later, Serafina. Formal at walang kaano-anong sagot ni Alistair. Hindi man lang nito binigyan ng espesyal na sulyap ang dalaga na para bang karaniwang papel lang ang nilalapag nito at hindi isang nakatitig na Diyosa. Noted, Sir Rochester. I'll be outside if you need anything else. Sagot ng dalaga. Ang boses niya ay parang banayad na haplos ng hangin sa taglamig. Malambing ang tono pero sapat na para magpatayo ng balahibo ko dahil sa kawalan ng kahit anong emosyon. Bago siya tumalikod, muli nitong pinasadahan ng tingin ang silid. Bahagya pang sumayad ang kanyang mga mata sa akin, blanko pa rin, bago siya tuluyang humakbang papalabas at isinara ang pinto ng opisina. Katahimikan ang namayani sa loob ng ilang segundo bago ko binuweltahan ng dalawa kong kaibigan. Bro, pakipulot nga yung panga ni Thorn, nalaglag na yata sa sahig eh. Agarang hiyaw ni Julian sabay tawa ng malakas na halos umuga ang mga mamahaling dekorasyon sa opisina. Sinasabi ko na nga ba? Sabi ko sa'yo wag mong pakatitigan eh, baka matunaw. Nakangising banat naman ni Calvin habang umiiling-iling. Pero aaminin ko, Alistair, saan mo nakuha yun? She looks highborn. Iba ang tindig niya, hindi pang karaniwang sekretary. I told you, she passed my standards, kaya kung maaari, huwag niyong babastusin ang sekretary ko, lalo ka na, Thorn. Kilala kita. Seryosong banta ni Alistair habang nakaturo ang fountain pen sa akin. Wow, grabe ka naman sa akin. Depensa ko sabay hawak sa dibdib ko na tila balabes na nasaktan sa kanyang paratang. Ako? Babastusin na isang napakagandang dilag? I am a gentleman, Alistair, isang marangal na bachelor. Marangal na lalaking may mahabang pino ng babae sa labas ng penthouse niya. Hirit ni Julian na ikinatawa rin ni Calvin. Hey, nag-e-enjoy lang ako sa buhay. Sadyang mapaglaro lang ang tadhana kahit marami silang nagkakagusto sa akin. Pero seryoso, Alistair, Serafina lang? Walang apelido? Pag-uusisa ko pa rin. Di ko talaga maiwasang di magtanong. May kung anong puwersa na nagtutulak sa akin kilalanin ng babaeng yon. Serafina, yun lang ang kailangan mong malaman. Pagmamatigas ng kaibigan namin. Napakadamot mo talaga. Kaya ka tumatandang binata eh. Asar ko sa kanya bago ko tumayo mula sa sofa at lumapit sa harap ng desk niya. Ano na? Alis na tayo rito. Isara mo muna yung kumpanya mo ng ilang oras at mag-enjoy tayo sa club. Naghihintay na ang paborito nating pwesto. Matapos ang ilang minutong pilitan at pangungulit na dinalitan pa ng asaran tungkol sa kung paano ako natulala sa sekretary niya, sa wakas napilit din namin si Alistair. Inayos nito ang kanyang coat, kinuha ang kanyang designer na relo, bag, kami sabay-sabay na lumabas ng opisina. Habang naglalakad kami palabas, pasimple akong lumingon sa gawin ng cubicle ni Serafina. Nakayuko na naman siya, seryosong nagtatype sa kanyang computer habang nakasuot na isang manipis na salamin na lalong nagpadagdag sa kanyang sopistikadang aura. Di man lang siya nag-angat ng tingin nang marinig ang aming mga yabag. Umalis kaming apat na hindi ko man lang nakuha ang ikalawang sulyap mula sa kanya. Interesting, sa loob-loob ko. Ang aming gabi ay nagpatuloy sa Lotwal, ang pinaka-eksklusibong club sa syudad na para lamang sa mga tulad namin na nasa pinakamataas na antas ng lipunan.
Ang paborito naming VIP lounge ay nakareserba na. Kompleto na sa pinakamahalagang alak na direkta pang inangkat mula sa France at Scotland. Gaya ng dati, mabilis kaming pinalibutan ng mga nagagandahang kababaihan, mga modelo, sikat na influencer at mga anak na iba pang mayayamang negosyante. Lahat sila nag-aagawan sa atensyon ko, nagpapalambing at nagbabaka sakali na sila ang makakapagpabago sa isang happy-go-lucky na Johan Thorne Kensington. Ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng pagkabagot. Habang may isang sikat na modelong bumubulong sa aking tenga at humahawak sa aking braso, ang utak ko lumilipad. Ang nakikita ko sa aking paningin ay hindi ang kumikislap ng mga ilaw ng club o ang magagandang mukha sa aking paligid, kundi ang blanco, malamig at misteryosong titing ni Serafina. Thorne, parang malalim ang iniisip natin bulong ni Calvin. Nakaupo sa kabilang bahagi ng sofa, may hawak na baso ng scotch. Di nakaligtas sa matalas niyang paningin ang aking pananahimik. Wala. Medyo pagod lang siguro sa mga nagdaang business meetings ng pamilya. Palusot ko sabay lagok ng aking alak. Meetings? Ikaw? Kailan ka pa naging interesado sa meetings, Thorne? Natatawang sabat ni Julian habang may katext sa kanyang mamahaling telepono. Nagpatuloy ang gabi sa ganong takbo. Uminom ako, nakipagtawanan ng bahagya para hindi sila maghinala, ngunit di ko talaga maikakaila na nawala ang interes ko sa karaniwan kong buhay gabi. Pagkababa ng sikat ng araw, tanging mukha lang ng bagong sekretary ni Alistair ang nagpapatakbo sa isipan ko. Madaling araw na nang makauwi ako sa aking luxury penthouse suite. Agad kong hinubad ang aking coat at pabalyang naupo sa harap ng aking malawak na executive desk na nakaharap sa nakatulalang tanawin ng mga ilaw ng syudad. Di ako mapakali. Kinuha ko ang aking telepono, tinawagan ang aking head of personal security at private investigators. Mga taong ginagamit ng pamilyang Kensington kapag may gusto kaming alamin tungkol sa mga kalaban sa negosyo o kahit kaninong nais naming paimbestigahan. Ang mga koneksyon ko abot hanggang sa pinakamataas na sangay ng gobyerno at mga pribadong ahensya. Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol sa isang babaeng nagngangalang Serafina, bagong sekretarya ni Alistair Rochester sa Rochester Enterprises. Lahat. Background, pamilya, tirahan, kahit anong record. Utos ko sa kabilang linya bago ko binaba ang tawag. Tiwala akong bukas ng umaga, may hawak na akong makapal na folder na naglalaman ng buhay niya. Ngunit nagkamali ako. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, nag-ring ang aking telepono. Ang aking head investigator ang tumatawag at sa tono ng boses nito bakas ang labis na pagtataka at takot. Sir Kensington, humihingi po kami ng paumanhin, subalit wala po kaming mahanap na kahit anong impormasyon tungkol sa kanya. Ulat nito. Napakunot ang noo ko. Agad na napatayo mula sa aking kama. Anong ibig mong sabihin? Imposible. Lahat ng tao may digital footprint, may birth certificate, may tax records. Paano nyo nasasabing walang mahanap? Yun nga pong nakakapagtaka, Sir Thorne. Ang tanging record na meron siya ay ang employment file sa Rochester Enterprises. At kahit yun naka-encrypt ng isang napakataas na uri ng security system na di kayang pasukin ng mga hackers namin, maliban sa pangalang Serafina, para siyang multo. Walang record ng kapanganakan, walang school records, walang kahit ano sa bansa o maging sa ibang bansa sa ilalim ng pangalang yon. Mukhang sadyang binura o tinago ang pagkakakilanlan niya gamit ang isang napakamakapangyarihang sistema. Binaba ko ang telepono na may halong inis at matinding pagkamangha. Lalong lumalim ang misteryo. Sino ba talaga si Serafina? Bakit ang isang simpleng sekretary ay may kakayahang magtago ng kanyang buong pagkakakilanlan mula sa mga pinakamagagaling na investigator ng pamilya Kensington? Dahil sa kabiguang to, napilitan akong gawin na isang bagay na kailanman sa buong buhay ko hindi ko pa nagagawa para sa isang babae, ang makiusap. At may isang tao lang na kilala ko ang may kakayahan na basagin ang kahit anong security system sa mundo, ang kaibigan kong si Calvin Knight. Si Calvin ang henyo pagdating sa makabagong teknolohiya at ang pinakamagaling sa aming barkada pagdating sa cyber investigation. Walang secret database ang hindi niya kayang pasukin kung nanaisin niya. Agad kong kinuhang susi ng kotse, pinasibad ang aking sports car patungo sa pribadong opisina ni Calvin. Nang makarating ako, nadatnan ko siyang nakaupo sa harap ng 3 malalaking computer monitors.
May hawak na tasa ng kape at tila may sinusuring mga codes. Thorn, ang aga mo yata para manggulo. Wala pa akong balita kung kailan ang susunod na party. Biro niya nang hindi tumitingin sa akin. Lumapit ako, mariing sumandal sa tabi ng kanyang desk. Calvin, kailangan ko ng tulong mo at seryoso ako rito. Napatingin sa akin si Calvin. Binaba ang kanyang kape nang mapansin ang seryosong ekspresyon ng aking mukha. Okay, bago to. Ano yun? Imbestigahan mo si Serafina, ang sekretary ni Alistair. Diretso kung saan. Ginamit ko ng mga pribadong investigator ko pero bigo sila. Ang sabi nila para siyang multo, walang kahit anong record, at ang file niya sa kumpanya ni Alistair ay may napakataas na encryption. Ikaw lang kilala kong makakagawa nito? Natigilan si Calvin ng ilang minuto bago dahan-dahang gumuhit ang isang malapad na ngisi sa kanyang mukha. At bago ko man siya mapigilan, humalakak na siya ng napakalakas na halos mapahawak siya sa kanyang tiyan. Sinasabi ko na nga ba hindi ako nagkakamali. Tawa pa rin niya habang tinuturo ako. Ang nag-iisang Johan Thorn Kensington, ang hari ng mga bachelor, ang lalaking hindi marunong magseryoso ay na-love at first sight sa sekretary ng kaibigan niya. Hindi ako na love at first sight. Mariing pagtanggi ko, bahagyang nainis sa pangangantsaw niya. Curious lang ako, okay? Hindi ba nakapagtataka? Isang magandang babae, nagtatrabaho kay Alistair, tapos blanco ang buong pagkakakilanlan? Walang mahanap ang mga investigator ko. Hindi ba pumasok sa isip mo na baka may panganib siyang dala para kay Alistair o sa kumpanya nito? Tinigil ni Calvin ang pagtawa, ngunit nanatili ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Sumandal siya sa kanyang mamahaling gaming chair at pinagdaop ang kanyang mga kamay. Palusot mo, Thorn? Pwede mo namang sabihin kay Alistair ang hinala mo pero bakit di mo siyang pinapaimbestiga sa akin dahil gusto mo siyang solohin, tama? Bumuntong hilinga ko. Alam ko, hindi ko matatalo ang utak ni Calvin. Kahit ano pang isipin mo, basta tulungan mo ko. Pakisuyo, Calvin. Ngayon lang ako nakiusap sa'yo ng ganito. Nang makita ni Calvin na totoong seryoso ako at walang balak sumuko, naging formal na rin ang mukha niya. Lumingon siya sa kanyang mga computer monitor, mabilis na nag-type ng ilang commands. Kung ang encryption ay ganon katindi, gaya ng sinasabi mo, hindi to basta-bastang hacker lang ang gumawa. Maaaring pamahalaan o isang napakayamang organisasyon ang nagtago sa kanya. Seryosong saan ni Calvin habang sumasalamin sa kanyang mata ang mga nagbabasahang codes. Ito ang deal, Thorn. Gagawin ko to dahil naging interesado rin ako sa background niya pero wag mo kong mamadaliin. Bigyan mo ako ng 3 araw. 3 araw? Reklamo ko. Masyadong matagal ang 3 araw, Calvin. Kung gusto mo ng malinis at detalyadong resulta, maghintay ka. Mariing sagot ni Calvin habang nakangising muli. 3 days, Thorn. Sa loob ng 3 araw na yon, subukan mo munang huwag babaliw kakaisip sa kanya. Wala akong nagawa kundi pumayag. Umalis ako ng opisina ni Calvin nang may mabigat na dibdib. 3 araw. 3 araw ng paghihintay at pagpapakabaliw kung sino at ano ba talaga ang tinatago na misteryosong dalagang si Serafina. Ang 3 araw na hiningi ni Calvin ay lumipas na parabang dambuhalang parusa. Para sa taong sanay na makuha lahat ng gusto, sa loob lang ng ilang minuto ang bawat oras ng paghihintay parang unti-unting pumapatay sa aking sistema. Ngunit ang aking pagkabigo mas lalo pang lumalim nang ang 3 araw naging 1 linggo. 1 buong linggo na walang kahit anong paramdam muli kay Calvin. Nagsisimula na akong mawala ng pag-asa. Ako na si Johan Thorn Kensington na di kailanman subuko sa anumang hamon o laro ng buhay. Tila unti-unti nang tinatanggap na si Serafina ay isang panaginip lamang na hindi ko maaabot. Baka nga tama si Alistair. Gabok lang ako sa paningin ng dalagang yon. Nasa kalagitnaan ako ng pag-inom ng kape sa aking penthouse habang nakatulala sa kawalan nang biglang mag-vibrate ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Pagkakita ko sa pangalan ni Calvin, mabilis ko tong sinagot. Halos maitapon ang tasa ko sa kamadali ang marinig ang kanyang boses. Calvin, sa wakas, may nalaman ka ba? Sabihin mo sa akin may nakuha ka. Sunod-sunod na untag ko. Hindi na naitago ang pananabik at determinasyon sa aking boses. Katahimikan ang sumalubong sa akin mula sa kabilang linya bago dahan-dahang bumuntong hininga si Calvin.
Ang kanyang boses walang bakas ng pangangansyaw na nakasanayan ko. Seryoso ito, masyadong seryoso. Thorn, nakakuha ko ng impormasyon at kahit ako nahirapan, bago ko nabasag ang walang layer ng database na nagtatago sa kanya, mahinahong saad ni Calvin. Akala ko rin nung una hindi ko nakakayanin. Masyadong malalim, Thorn. Ano? Sabihin mo sa akin ngayon. Sino ba talaga si Serafina? Anong tinatago niya? Pagmamadali ko, handa na makinig sa kahit anong detalye. Hindi ko to pwedeng sabihin sa'yo sa telepono, Thorn. Masyadong delikado. Putol ni Calvin sa aking mga salita. Magkita tayo sa The Obsidian Room, ngayon din. Siguraduhin mong wala kang kasama o kahit sino nakabuntot sa'yo. Nagtaka ako ng labis sa kanyang inasal, ngunit wala akong nagawa kundi sumunod. Ang The Obsidian Room ay isang napaka-pribadong underground lounge na pagmamayari din ng aming pamilya. Isang lugar kung saan ang mga pader ay soundproof at walang kahit anong signal o wiretapping device ang pupwedeng gumana. Makalipas ang 30 minuto nandun ako. Nakaupo si Calvin sa madilim na sulok ng lounge. May hawak na isang manipis na tablet na may mga kumukurap na red at green encryptions. Pagkaupo ko sa kanyang harap, binaba niya ang tablet at seryoso akong tinitigan sa mga mata. Kumapit ka, Thorn, dahil baka hindi mo kayanin ang mga malalaman mo ngayon tungkol sa babaeng pinagpapantasyahan mo. Simula ni Calvin bago itulak ang tablet sa gawi ko. Si Serafina, hindi siya basta-bastang sekretary at hindi lang siya galing sa isang mayaman o kilalang pamilya dito. Anong ibig mong sabihin? Anak siya na isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Asia, kundi sa buong daigdig. Bulong ni Calvin na tila babawat salita niya nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang tunay niyang pamilya ang humahawak sa mga pinakamalalaking global conglomerates, shipping lines at banking systems sa Europa at Amerika. Sila ang mga bilyonaryo na kayang magpabagsak ng ekonomiya ng isang bansa sa isang kumpas lamang ng kamay. Napanganga ako. Para akong biglang nawalan ng hangin sa silid habang pinoproseso ng utak ko ang bawat salita. Ngunit mas nagulat ako sa sunod na binitawang revelasyon ni Calvin. At alam mo ba kung anong koneksyon niya sa atin? Pinsan siya ni Alistair. Ang ina ni Serafina at ang ina ni Alistair magkambal. Parang may sumabog na bomba sa utak ko. Ano? Pinsan siya ni Alistair? Ang ina ni Serafina. Pero bakit? Bakit di man lang nabanggit ni Alistair sa atin? Bakit tinatrato niya tong ordinaryong sekretary lang? Dahil ito ang buong kwento. Pagpapatuloy ni Calvin. Sumandal siya sa upuan, uminom ng tubig. Ang ina ni Serafina mabait, mapagmahal, palaging sumusuporta sa kanyang mga anak. Ngunit ang kanyang ama ubod ng higpit at strikto. Isang tyrannical patriarch na nagpapatakbo sa pamilya at negosyo gamit ang kamay na bakal. Dalawa lang silang magkapatid. Si Serafina ang panganay at ang bunso naman, isang lalaking kasalukuyang nag-aaral sa isang pribadong akademya sa Switzerland. Dahil panganay si Serafina, ang buong bigat ng ekspektasyon ng kanyang ama nasa kanyang mga balikat. Ina-expect ng pamilya niya, lalo na ng kanyang ama, na si Serafina ang magpapatakbo at magte-take over sa lahat ng dambuhalan nilang kumpanya sa buong mundo pagdating ng tamang panahon. Pero ayaw tong sundin ni Serafina. Ayaw niyang maging sunod-sunuran sa dikta ng kanyang ama at mamuhay sa loob ng isang gintong hawla. Nakinig akong mabuti. Unti-unting naintindihan ang lalim ng personalidad ng dalaga. Nagkaroon ng napakalaking pagtatalo sa pagitan ni Serafina at ng kanyang ama, ani Calvin. At dahil sa matinding paninindigan ng dalaga, nagpa siya siyang maglaya sa kanilang palasyo sa Europa. Lumipad siya dito sa Pilipinas para magtago at humingi siya ng tulong sa kaisa niyang pinsan na pinagkakatiwalaan niya, si Alistair. Napahawak ako sa aking noo habang unti-unting nagko-connect ang mga piraso ng puzzle sa aking isip. Kaya pala noong mga nakarang linggo bago pa man natin makita si Serafina sa opisina, tila naging napakamailap ni Alistair. Parang palagi siyang problemado at hindi sumasagot sa mga tawag natin. Eksakto, pag-ayaw ni Calvin. Si Alistair, sa mga panahong yon, palihim na ginagawa lahat para tulungan na magtago sa Serafina. Ginamit niya buong resources ng Rochester Enterprises para i-block lahat ng pwedeng maging clue at access na maaaring gamitin ng ama ni Serafina para mahanap to. At hindi lang si Alistair ang gumawa dyan. Si Serafina mismo, gamit ang sarili niyang talino, kapangyarihan at lihim na kayamanan. Kinalaban niya lahat ng global database at satellite tracking systems na po pwedeng gamitin para hanapin ang kinaroroonan niya.
Kaya pala ganun katindi ang encryption. Kaya pala kahit mga investigator mo walang mahanap dahil ang kalaban nila ay ang pinakamataas na uri ng cyber defense sa buong mundo na binuo mismo ni Serafina at Alistair. Napangiti ako ng mapait. Ramdamang bigla ang pagliit ng sarili ko. Ngayon, Thorn, naiintindihan mo na ba kung bakit gano'n na lang kawalang interes si Serafina sa atin nung pumasok tayo sa opisina? Seryosong tanong sa akin ni Calvin. Dahil para sa kanya, barya lang lahat ng meron tayo. Kung pagsasama-samahin mong kayamanan ng pamilya ko, pamilya mo, pamilya ni Julian at pamilya ni Alistair, tila isang maliit na porsyento lang yon ng kabuang yamang tinakbuhan at tinalikuran niya sa Europa. Tumitig ako sa kawalan. Ramdam ang matinding impact ng katotohanan. Ang babaeng akala ko isang simpleng sekretarya na magagawa kong akitin gamit ang aking karangyaan, itsura at impluensya ay isang prinsesa na lumampas pa sa pinakamataas na pangarap ko. At wag mong isiping na dadala siya sa itsura, Thorn, dagdag pa ni Calvin. May halong panghihinayang ang boses para sa akin. Di na bago kay Serafina ang makakita ng gwapong lalaki. Sa mundong ginalawan niya, napakaraming bilyonaryo, mga prinsipe ng iba't ibang bansa, at mga tagapagmana ng naglalakayang imperyo sa buong mundo ang nag-asam at gumawa ng lahat para mapasa kanila si Serafina. Pero alam mo kung anong ginawa niya sa kanilang lahat? Wala. Walang kahit isa sa kanila ang nagawang makakuha ng interes niya. Mariin kong pinikit ang aking mga mata. Ang hamon na akala ko'y isang simpleng laro ng pang-aakit, naging isang dambuhalang pader na tila ba imposibleng akitin. Ngunit sa halip matakot o umatras, may kakaibang apoy na sumiklab sa loob ng dibdib ko. Si Serafina ay hindi lang isang magandang babae, siya ay isang bagyo na handa akong harapin. Kahit pang ibig sabihin noon tapatan ng buong mundo. Kinabukasan isang emergency meeting ang pinatawag namin sa aming eksklusibong hideout, ang The Sovereign's Vault. Dito isang ordinaryong club kung saan may maingay na musika, kundi isang pribado at marangang silid na nakabaon sa pinaka-ilalim ng isa sa mga pinakalumang hotel ng mga Sterling. Dito kami nagpupulong kapag may mga seryosong usapin sa negosyo o kaya naman may malalaking kaganapan sa aming barkada. Unang dumating si Alistair, kasunod niya si Julian at tila walang kamalay-malay sa tensyon na bumabalot sa silid. Habang kami ni Calvin naman magkasamang pumasok, bit-bit ang bigat ng katotohanan na natuklasan namin kagabi. Naupo si Alistair sa gitnang leather armchair, eleganteng sinandal ang kanyang siko sa armrest habang pinapanood kami. Ramdam ang kakaibang aura sa pagitan namin. Ano bang atraso ko sa inyo at mukhang handa nyo na akong bitayin? Seryoso ngunit may halong sarkasmo na panimula ni Alistair. Binalingan ako ng tingin. At ikaw, Thorn, isang linggo ka nang hindi nangungulit sa opisina ko ah. Anong meron? Huminga ako ng malalim, diretsong tumitig sa kanya. Alam na namin, Alistair. Alam na namin kung sino talaga si Serafina. Bahagyang natigilan si Alistair. Ang hawak ng baso ng bourbon ay nanatili sa hangin ng ilang segundo bago niya ito dahan-dahang ibinaba. Walang bakas ng pagkagulat o galit sa kanyang mukha. Sa halip, isang tipid at pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inaasahan ko na yan. Mahinahong sagot ni Alistair. Binalingan si Calvin. Ginamit mo ang koneksyon at talino mo, Calvin. At alam ko rin na hindi titigil si Thorn hanggat hindi niya nakukuha ang sagot. Masyado siyang nahumaling sa pinsan ko. Pinsan mo nga talaga siya, bro? Bulalas ni Julian halatang ngayon lang din na proseso ang lahat. Halos maiboga niya ang iniinom na alak. Seryoso? Ang ibig mong sabihin, ang pamilya ng reyna ng pandaigdigang ekonomiya, ang pamilyang may hawak ng mga shipping lines at bangko sa Europa, narito sa Pilipinas at nagtatrabaho bilang sekretary mo? Bumuntong hininga si Alistair at sumandal. Dahil wala na rin naman silbi ang magtago, napagpasya niya ng ilatag ang buong kwento. Oo, si Serafina ay anak ng kapatid ng nanay ko. Kambal ang mga magulang namin, ngunit nagpakasal ang tita ko sa isang dambuhalang pamilya sa Europa. Ang pamilyang nagpapatakbo ng imperyong hindi nyo basta-basta magigiba. Gaya ng nalaman ninyo, naglaya siya sa higpit ng kanyang ama. Ayaw niyang maging sunod-suran sa arranged marriage at sa pamumuno ng isang kumpanyang hindi naman niya gustong hawakan sa paraang diktatorial. Paliwanag ni Alistair, seryosong nakatingin sa akin. Tinulungan ko siyang magtago dito dahil kapatid na ang turing ko sa kanya. At ginamit namin lahat ng encryption para protektahan ang kinaroroonan niya mula sa mga satellite trackers ng ama niya.
Nakinig ako ng mariin. Bawat detalye tinatandaan ko. Ngunit Alistair, hanggang kailan siya magtatago bilang sekretary mo? Hindi ba siya matutunto ng ama niya sa huli? Tumingin sa akin si Alistair na may kakaibang kinang sa mga mata. Isang ekspresyong nagpapatunay na may mas malalim pa palang plano sa likod ng lahat ng ito. Yan din ang akala ko nung una, Thorn. Akala ko pansamantala lang to, ani Alistair, bago inayos ang kanyang postura. Ngunit, bago tuluyang umalis si Serafina sa Europa, may naging huling kasunduan sila ng ama niya. Isang kasunduan na legal at may pirmahan sa harap ng kanilang mga family lawyers. Anong kasunduan? Sabay-sabay naming tanong ni na Calvin at Julian. Sinabi ng ama niya, kung merong matinding dahilan para hindi tanggapin ni Serafina ang pwesto sa imperyo nila, isang dahilan na tuluyang magpapatunay na hindi niya na kayang gampanan ang pagiging mukha ng korporasyon, sakalang to papayagan ng ama niya na maging malaya at mamuhay ng tahimik kahit saan ba niya gusto. Seryosong saad ni Alistair. Napakunot ang noo ko. Isang dahilan? Anong klaseng dahilan ang sapat para bitawan ng isang bilyonaryong patriarch ang sarili niyang panganay na tagapagmana? Nawindang kaming tatlo sa sumunod na binitawang salita ni Alistair. Lumamig ang boses niya, tila maging siya hindi pa rin makapaniwala sa naisip ng kanyang pinsan. Ang naiisip na paraan ni Serafina ay ang bumuo ng sarili niyang pamilya, ang magkaroon ng anak. Katahimikan. Isang mabigat at nakatutulalang katahimikan ang bumalot sa buong VIP vault. Anak? Halos sabay na hiyaw ni na Julian at Calvin. Oo, ang plano niya kahit walang asawa at kahit hindi siya ikasal, ang mahalaga sa kanya ay magkaroon na siya ng anak sa lalong madaling panahon para tantanan na siya ng ama niya. Sapagkat naniniwala si Serafina na walang magulang ang makakatiis sa anak, lalo na ang ama niyang tradisyonal, kapag na lamang nagdadalang tao na ito o may sarili ng supling na aalagaan. Kapag nangyari yun, otomatiko, mawawalan siya ng karapatan sa trono ng imperyo dahil mas pipiliin ng ama niyang ipasang pwesto sa bunso nilang kapatid kaysa isang panganay na nagdala ng isang eskandalo sa pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal. Para kay Serafina, ang anak ang magiging susi sa kanyang kalayaan. Napalunok ako. Ramdam ko ang kakaibang takbo ng puso ko. Isang prinsesa, handang ibigay ang lahat. Handang magkaroon ng anak para lang sa kalayaan? Kakaiba siya. Masyadong matapang, masyadong mapangahas. Pero teka, untag ni Calvin. Dahan-dahan tumingin sa akin bago bumalik kay Alistair. Sino naman ang gagong papayag sa ganyang setup? At sinong lalaking papatulan ni Serafina kung lahat ng bilyonaryo sa mundo ay tinanggihan na? Ngumiti si Alistair, isang ngiti na diretsyong tumama sa aking kaluluwa. Tinuro niya ang hintuturo sa direksyon ko. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, Thorn, ikaw ang napili ng dalaga. Parang gumuho ang kisame ng silid sa narinig ko. Nanlaki ang aking mga mata. Napakapit ako sa mesa habang ang aking puso ay nagwawala sa loob ng aking dibdib. Ako? Nauutal na tanong ko. Ang Johann Thorn Kensington na laging may sagot sa lahat ng bagay, biglang nawalan ng dila. Oo, Thorn, ikaw. Pagpapatuloy ni Alistair, nakangisi na ngayon. Nung araw na pumasok kayo sa opisina ko, hindi ba tinignan ka niya? Pinasadahan ka niya ng tingin mula ulo hanggang paa. Sinuri ka niya gamit ang mga mata niya. Pagkaalis niyo, tinanong niya ako kung sino ka. At nung sinabi kong ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Kensington, isang happy-go-lucky bachelor na walang ibang ginawa kundi mag-enjoy, magpalit ng babae at walang balak magpakasal, doon siya nagdesisyon. Bakit ako? Halos pasigaw na tanong ko. May halo-halong emosyon. Gulat, takot, at isang di may paliwanag na excitement. Dahil perpekto ka para sa plano niya, sagot ni Alistair. Gwapo ka, may magandang gene pools, at higit sa lahat, alam niyang hindi mo siya gagawing asawa o itatali sa isang seryosong relasyon dahil kilala ka bilang isang bachelor na walang pakialam sa seryosong commitment. Akala niya, madali ka lang gamitin at iwan kapag nakuha niya ng gusto niya ang magkaroon ng anak. Ang di niya alam, Thorn, nahulog ka na pala sa kanya bago pa man niya masimulan ang laro niya. Serafina's POV. Mula nang magkaisip ako, napapaligiran na ako ng mga bagay na kumikislap, mararangyang palasyo at mga taong handang lumuhod sa isang kumpas ng aking mga daliri. Ako si Serafina, isang pangalang kilala sa pinakamataas na sangay ng lipunan sa Europa at sa buong mundo.
Taglay ko ang yaman na kayang bumili ng mga isla, magdikta ng takbo ng pandaigdigang merkado, ngunit sa likod ng gintong pader na tinayo ng aking ama, ang buhay ko ay isang malaking desyerto. Kahit anong yaman ang ihandog sa akin, tila hindi ko matagpuan ang tunay na kaligayahan ng aking puso. Para sa aking ama, hindi ako isang anak kundi isang perpektong produkto na kailangan mag-take over ng aming dambuhalang imperyo. Ang bawat kilos ko, ang bawat salita at maging ekspresyon ng aking mukha, kailangan kontrolado. Kaya naman unti-unting nawala ang emosyon ko. Naging blanco ang aking mukha, naging malamig ang aking pakikitungo at naging yelo ang aking puso. Natutunan kong magtago sa likod ng isang maskara na walang sino mang makakapagbasa. Nang ihain ng aking ama ang huling kasunduan, ang pagpili sa pagitan ng trono o ng isang arranged marriage sa isang bilyonaryong hindi ko naman kilala, doon ako nagdesisyon lumaban. At nahanap ko ang tanging butas sa kontrata na binuo ng aming mga family lawyers. Isang matinding dahilan para pakawalan ako ng aking ama, ang bumuo ng sarili kong pamilya at magkaroon ng anak. Alam ko oras na magdadalang tao ako sa labas ng kasal, ang aking ama na sobrang tradisyonal at strikto, itatakwil ako sa pwesto upang maiwasan ang eskandalo sa aming imperyo. Yon ang magiging ticket ko sa kalayaan. Bago ko tuluyang lisanin ang Europa para magtago sa Pilipinas, sa tulong ng pinsan kong si Alistair, kailangan ko muna ng isang lalaki. Isang lalaking may magandang gene pool, matalino, ngunit higit sa lahat isang lalaking hindi ako itatali sa kasal o gagawing seryosong asawa. Isang bachelor na madaling gamitin at iwanan kapag nakuha ko na ang aking nais. Ilang araw, bago ko opisyal na pumasok bilang sekretarya sa Rochester Enterprises upang magtago, pansamantala akong nanuluyan sa isang pribadong condominium sa syudad. Isang umaga, upang pakalmahin ang aking nagugulong isip, nagpa siya akong mag-jogging sa isang malawak at sikat na parke malapit sa aking tinutuluyan. Nakasuot ako ng simpleng hoodie at running shorts, sinusubukan maging ordinaryong tao. Habang nagpapahinga sa ilalim ng isang malaking puno, napansin ko ang isang grupo ng mga batang kalye. Sila'y nagtatatakbo, nagtatawanan, at tila tuwang-tuwa na parang nakakita ng isang himala. Dahil sa kuryosidad, sinundan ko sila ng tingin. Doon ko siya unang nakita. Isang matangkad at napakagwapong lalaki ang nasa gitna ng mga bata. Nakaputing t-shirt lang ito at denim shorts. Malayo sa imahe ng mga formal na bilyonaryo sa Europa na palaging naka-custom suit. Abala siya sa pamamahagi ng mga kahon ng pagkain sa bawat bata at hindi lang yon. Nang dumaan na isang sorbetero, pinatigil niya ito at tuwang-tuwa, nilibre ng ice cream lahat ng bata na nasa paligid niya. Ang kanyang tawa napakalutong. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kagalakan habang nakikipag-asaran at nakikipag-high five sa mga musmos. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naramdaman kong may gumalaw sa loob ng aking malamig na dibdib. Isang pambihirang kurba ang gumuhit sa aking mga labi. Napangiti ako sa nakita ko. Nabighani ako sa kanyang angking kagwapuhan. Ngunit mas higit akong nabighani sa enerhiyang dala niya. Siya ang kabaliktaran ng madilim at seryoso kong mundo. Nang makauwi ako sa aking silid, agad kong hiningi kay Alistair ang background ng mga taong malimit niyang kasama dito sa Pilipinas para na rin sa sarili kong seguridad. Pinadala niya sa akin ang profiles ng kanyang 3 pinakamalalapit na kaibigan. Isa-isa ko tong pinag-aralan. Panghuli kong binuksan ang file na may pangalang Johan Thorne Kensington. Nang mag-load ang kanyang litrato sa aking screen, natigilan ako. Ang binatang nasa larawan ay ang mismong lalaking nakita ko sa parke. Ang binatang nagpapakain sa mga batang kalye. Ayon sa mga dokumento, si Thorne ay mula sa isang old money na pamilya. Napakayaman at kilala bilang isang happy-go-lucky bachelor na walang ibang ginawa kundi magpalit ng babae at mag-enjoy sa mga club. Ngunit habang binabasa ko ang mas malalalim na bahagi ng kanyang background check, may isang bagay na pumukaw sa aking atensyon. Si Thorne may napakaraming pribadong charity at foundation na pinupondohan sa ilalim ng kanyang pangalan. Mga institusyong nakatuon sa pagtulong, pagpapakain at pagbibigay ng scholarship sa mga batang mahihirap hanggang sa makapagtapos sa mga ito ng pag-aaral sa kolehiyo. Ginagawa niya lahat ng to ng tahimik, malayo sa kamera ng media.
Doon ko napatunayan na sa likod ng mapang-asar, kwela at tila walang pakialam nitong pagkatao sa lipunan, may isang napakalambot at busilak palang puso ang bilyonarong ito para sa mga bata. Isang ideyang biglang nabuo sa aking isipan. Kung magkakaroon man ako ng anak upang makuha ang aking kalayaan, gusto kong ang magiging ama ng aking supling ay isang taong tulad niya. Isang lalaking hindi lang hinahayaan ng perpektong mukha at talino, kundi isang lalaking marunong magmahal at magpahalaga sa mga bata. At dahil kilala siyang walang balak magpakasal, perpekto siya para sa plano ko. Hindi niya ako kailanman itatali o guguluhin ang buhay ko kapag natapos na ang lahat. Nang sumunod na araw, hinarap ko si Alistair sa kanyang opisina. Nahanap ko na ang lalaking gagamitin ko, Alistair. Formal kong saad habang nakatayo sa harap ng kanyang desk. Napakunot ang noo ni Alistair, binaba ang kanyang mga papeles. Sino? Huwag mong sabihing isa sa mga bilyonaryong hinahabol ka mula sa Europa. Hindi, sagot ko. Sabay lapag ng tablet na naglalaman ng mukha ng kanyang kaibigan. Si Johan Thorne Kensington. Ang kaibigan mo, siya ang perpektong ama para sa magiging anak ko? Halos mabinaukan si Alistair sa narinig. Gulat na napatingin sa akin, ngunit alam niya kapag ako ang nagdesisyon, wala nang makapagpapabago nito. Ang kailangan ko na lang gawin simula ng laro at hintayin ang tamang pagkakataon para tuluyan mahulog sa aking bitag ang nag-iisang Thorne Kensington. Isang marangya at pribadong suite sa loob na isang eksklusibong restaurant na pagmamay-ari ng pamilyang Rochester ang naging saksi sa isang tagpo na hindi kailanman inakala ng lipunan. Kung sa mga tipikal na kwento o mga pelikula, ang lalaking bilyonaryo ang naglalatag ng kasunduan at kontrata sa isang babaeng nangangailangan ng salapi kapalit na isang dambuhalang halaga. Iba ang naging takbo ng gabi sa pagitan namin ni Serafina. Sa tulong ni Alistair na siyang nagsilbing tulay at tanging saksi, muli kaming nagkaharap ng dalaga. Naupo si Serafina sa aking tapat. Suot na isang eleganteng emerald green silk blouse na lalong nagpadilim at nagpalitaw sa misteryoso niyang mga mata. Blanco pa rin ang kanyang mukha, walang kahit anong emosyong pupwedeng kapitan habang ako naman nanatiling tahimik, isang bagay na di karaniwan para sa isang Johan Thorne Kensington. Alam ko na ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at sa kanyang mapangahas na plano at alam niya na alam ko. Kaya naman, di na kami nag-aksepta ng panahon para sa mga paligoy-ligoy na salita. Dahan-dahan binuksan ni Serafina ang mamahaling leather portfolio bag. Kinuha mula raw na isang kulay itim na folder at isang piraso ng papel. Nilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahan itinulak sa gawi ko. I believe Alistair has already briefed you about my situation and my identity, Mr. Kensington. Formal at malamig niyang panimula. Bawat titik na lumalabas sa kanyang bibig ay parang may kasamang otoridad na hindi mo po pwedeng baliin. I'm a woman of structure and I prefer to lay everything down clearly before we proceed with anything. Tinignan ko ang folder na nasa aking harap. Sa ibabaw noon may nakapatong na isang piraso ng blankong tseke na may pirma niya na sa kanang bahagi sa ilalim. Ito ay isang kontrata at isang tseke, pagpapatuloy na Serafina. Matapang na sinalubong ang aking mga mata. You can write any amount you want in that check. Name your price, and my banks in Switzerland and London will clear it within minutes. Kahit ang halagang kaya nitong bilhin ng buong Sterling at Kensington conglomerates ng sabay, hindi ko yun ipagkakait sa'yo. In exchange, I needed to agree to this proposal. Binaba ko ang tingin sa kontrata. Nakasad doon sa malalaking titik ang kondisyon. Kailangan magkaroon ng anak sa lalong madaling panahon ang dalawang partido. Ang proseso ng pagbuo maaaring gawin sa kahit anong paraan, natural man o sa pamamagitan ng siyensa or in vitro fertilization. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ng kontrata, ang sumunod na artikulo na nakasulat in bold letters. No strings attached. Ang kasunduang to, purong transaksyon lamang upang makabuo na isang supling. Ang dalawang partido mariing pinagbabawalan na mahulog ang loob o ma-inlove sa isa't isa. Walang karapatan ng ama sa bata pagkatapos itong isilang at walang obligasyon ng ina na manatili sa piling ng ama. Pagkatapos makamit ang layunin ang kasunduan, otomatikong magwawakas at maghihiwalay ang landas ng dalawa ng walang anumang habol.
Napakapit ako sa dulo ng aking upuan habang binabasa ang bawat salita. Ramdam ko ang mariing pagtibok ng aking puso. Ang babaeng to sadyang walang katulad. Gagamitin niya ako bilang isang instrumento para sa kanyang kalayaan. At handa siyang magbayad ng bilyon-bilyon para lang masigurong hindi ko siya magagawang itali o guluhin muli ang buhay niya kapag nakuha niya na ang kanyang nais. Nanatili akong tahimik. Pinagmamasdan ang bawat kurba ng kanyang mukha. Gusto kong makita kung may kahit konting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, pero wala. Desidido siya. Masyado siyang matapang. Bakit ako, Serafina? Mahinahong tanong ko. Sa wakas, bumasag sa katahimikan ng aking panig. Sa dami ng bilyonaryo at mga prinsipe sa Europa na handang ibigay lahat para sa'yo, bakit isang happy-go-lucky tulad ko ang napili mong maging ama ng anak mo? Bahagyang gumalaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa, ngunit pinanatili niya ang kanyang malamig na ekspresyon. Dahil ikaw ang perpektong kandidato, Mr. Kensington. Meron kang magandang gene pool, matalino ka, kahit tinatago mo sa likod ng pagiging kwela mo at higit sa lahat, alam kong hindi mo ako guguluhin dahil isa kang bachelor na takot sa commitment. Akala ko nung una magiging madali lamang to para sa'yo dahil negosyo at pera lang naman ang pinag-uusapan dito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang hindi niya alam bago pa man niya italatag ang kontratang ito, bago pa niya ako sipatin bilang kasangkapan, nahulog ng loob ko sa kanya sa mismong sandali na tumunghay siya sa cubicle na iyon sa opisina ni Alistair. Pero di ko po pwedeng ipakita sa kanya ang aking kahinaan. Hindi ganon. Kalaunan, pumayag na ako. Saad ko, habang dahan-dahan kinukuha ang aking fountain pen mula sa aking bulsa. Nilapit ko ang kontrata sa aking gawi. Kinuha ko rin ang tseke at sa harap niya, dahan-dahan ko tong pinunit sa dalawa bago ko nilagay sa ashtray sa gilid. Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Sa unang pagkakataon, nabasag ang blanko niyang ekspresyon at napalitan ng gulat. What are you doing? Ang tseke na yan, hindi ko kailangan ng pera mo, Serafina. Putol ko sa kanyang sasabihan habang diretso siyang tinititigan. Maaaring mas mayaman ang pamilya mo sa buong mundo. Pero sapat ang yaman ng pamilya ko para buhay ng 10 henerasyon ng aking lahi. Hindi mo ako mabibili ng pera? Then why did you agree? Takang tanong niya. Tila hindi maunawaan ang takbo ng utak ko. Nilapat ko ang dulo ng aking panulat sa linya kung nasan ang aking pangalan para sa pirma. Pipirmahan ko to. Papayag ako sa plano mong magkaroon tayo ng anak sa lalong madaling panahon. Sa paraang gusto mo, natural man o hindi, gagawin natin. Bago ko tuluyan isulat ang aking lagda, inangat kong aking tingin sa kanya. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang pamilyar na aura ng isang Thorne Kensington na mapangahas at hindi patatalo sa sarili niyang laro. Pero may isang kondisyon din ako, Serafina. Napakulot ang kanyang noo. Muling bumalik ang lamig sa kanyang mukha. Anong kondisyon? Sabihin mo na ngayon para mailagay natin sa kontrata. No. Nakangiting sagot ko, sabay mabilis na pagpirma sa ibaba ng dokumento. Nang matapos ako, binitawan ko ang panulat at sinara ang folder. Hindi ko muna sasabihin sa'yo ngayon. Saka mo lang malalaman ang kondisyon ko sa tamang panahon. Nagtataka man at tila na inis sa aking ginawa, walang nagawa si Serafina. Alam na, hawak kong alas sa puntong to. Dala ko lang lalaking gusto niyang maging magulang ng kanyang anak. Pagkatapos ng ilang segundong pagtitig na tila ba sinusuri ang aking kaluluwa, dahan-dahan siyang tumango. Fine, I accept your term, whatever that is. Sagot niya sabay kuha ng folder. We have a deal, Thorne. We have a deal, Serafina. Bulong ko sa aking sarili habang pinapanood siyang tumayo at maglakad palabas. Ang laro para sa kanyang kalayaan ay opisyal nang nagsimula. Ngunit ang di alam ng aking magiging reyna, gagawin ko ang lahat para sa huli, ang kondisyong hihilingin ko ay ang manatili siya sa piling ko habang buhay. Dumating ang araw ng kaarawan ni Alistair. Isang linggong selebrasyon ito na gaganapin sa isang napakagandang pribadong isla ng pinong puting buhangin at malinaw na asul na dagat. Dahil kaarawan to ng pinsan niya at kaisa-isang kakampi, napilitan sumama si Serafina. Nandun din syempre ang buong barkada, kabilang sina Julian, Calvin at si Thorne. Sa unang araw pa lang ng selebrasyon, nag-uumapaw na ang iba't ibang aktibidad sa isla. May jet ski,
island hopping, mamahaling pagkain, at walang katapusang daloy ng mga imported na alak. Ngunit sa halip na makisaya, pinili ni Serafina na magkulong na lamang sa loob ng kanyang marangyang villa. Nakadungaw lang siya sa bintana, pinapanood ang karagatan habang pilit ibinabaon sa isip ang mga obligasyon na tinakbuhan niya sa Europa. Naramdaman ni Alistair ang pag-iwas ng pinsan, kaya naman bago sumapit ang gabi pinuntahan niya ito sa kwarto. Serafina, hindi ka pumunta rito para magmukmok. Seryoso ngunit may pag-aalalang saad ni Alistair habang nakasandal sa pinto. Lumabas ka naman, makihalubilo ka sa mga tao. Nandito ka sa Pilipinas para maranasan ang mga bagay na hindi mo nagagawa sa ilalim ng lolo at ama mo. Panandalian mo munang kalimutan ang problema. Dahil sa pilit ng pinsan na pilitang lumabas ng villa si Serafina nang sumapit ang gabi. Ngunit sa halip na pumunta sa maingay na bahagi ng resort, pinili niyang lugar kung saan tahimik, ang dalampasigan. Hubad ang kanyang paa habang dahan-dahang naglalakad sa tabing dagat. Hinahayaan ng malamig na alon na bumasa sa kanyang mga talampakan. Ang tunog ng gabi at ang simoy ng dagat nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Masyadong mapanganib para sa isang napakagandang babae ang maglakad na mag-isa sa dilim. Napalingon si Serafina nang marinig ang isang pamilyar na boses. Si Julian pala, ang pinsan ni Thorn. Humabol to sa kanyang paglalakad at sumabay sa kanya nang may magalang na distansya. May welcome party sa kabilang bahagi ng resort doon sa open air club. Nakangiting pag-imbita ni Julian. Mas mabuting nandun ka kaysa nag-iisa ka rito. Masaya doon, Serafina. Sumama ka na sa akin. Dahil wala naman siyang ibang gagawin at naisip ang bini ni Alistair, dahan-dahang tumango si Serafina at sumama kay Julian. Habang naglalakad sila patungo sa venue, pinaliligiran ng makukulay na ilaw ang paligid. Ginala ni Serafina ang kanyang paningin sa mga taong nagsasayawan at nagtatawanan. Subalit natigil ang kanyang paningin sa isang anino sa malayo. Sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakatayo si Thorn. Hawak nitong isang baso ng alak at ang kanyang mga mata mariing nakatitig sa direksyon nilang dalawa ni Julian. Walang bakas na nakasanayang ngiti o biro sa mukha ng binata. Seryoso ang kanyang tingin, madilim, at tila may kinikimkim na matinding galit habang pinapanood ang pagiging malapit niya kay Julian. Ang reaksyong yon, labis na bago sa paningin ni Serafina. May kung anong kurot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib na hindi niya may paliwanag. Pagpasok nila sa open air club, sinalubong sila ng malakas na tugtog. Agad na lumapit si Alistair sa kanila at nag-abot ng baso. Uminom ka, Serafina. Hard liquor lang available dito ngayon para mas mabilis mag-enjoy ang lahat, ani Alistair bago muling hinalubilo ang iba pang bisita. Sanay si Serafina sa alak dahil sa mga high society gala sa Europa, kaya naman walang pag-aalilangan niyang ininom ang laman ng baso. Habang lumalalim ang gabi, ilang mga banyagang bisita at lokal na bilyonaryo ang nagtangkang mag-aya sa kanya na magsayaw, ngunit lahat ng to tinanggihan niya ng isang matalim na titig. Wala siya sa mood para sa ganong bagay. Tuloy-tuloy lang ang pag-inom ni Serafina habang nakaupo sa isang gilid. Ang tapang ng hard liquor unti-unti nang gumagapang sa kanyang sistema hanggang sa maramdaman niya umiikot na ang kanyang paligid. Nalalasing na siya. Sa kabila ng kalasingan ay iginala niya ang kanyang paningin sa dance floor at sa bar area. Hinahanap ng mga mata niya si Thorn. Subalit kahit anong pilit niya, hindi niya makita ang binata sa karamihan ng tao. Isang hindi may paliwanag na inis at pangungulila ang pumasok sa kanyang puso. Bakit ka ba siya hinahanap? Tanong niya sa sarili bago tuluyang tumayo. Nagpasya siyang bumalik na lamang sa kanyang villa para matulog. Pasuray-suray na ang kanyang mga hakbang habang binabaybay ang madilim at tahimik na daan pabalik. Pakiramdam niya bibigay na ang kanyang mga tuhod. Sa isang maling hakbang sa buhanginan nawalan siya ng balanse at pikit matang naghihintay sa bagsak ng kanyang katawan sa lupa. Ngunit bago pa siya tuluyang matumba, isang pares ng matitigas at maiinit na bisig ang biglang sumalo sa kanya. Inihigit siya nito pa itaas, tinayo ng maayos at mariing inalayan sa kanyang bewang. Nang iangat ni Serafina ang kanyang tingin, sinalubong siya na nag-aalab at nag-aaralang mga mata ni Thorn. Amoy alak din ang binata, tanda na uminom din to ng mag-isa sa kung saan. Ano bang iniisip mo, Serafina?
Galit at seryosong sermon ni Thorn habang dahan-dahan siyang inaalay sa paglalakad. Bakit ka uminom ng ganun karami? Paano kung walang nakasalo sa'yo? At bakit ka naglalakad mag-isa sa dilim ng lasing? Nagtaka si Serafina sa inasal nito. Ang malamig at kontroladong Serafina ay tila natunaw dahil sa alak. Hinayaan lang ang sariling magpatianod sa pag-alalay ni Thorn hanggang sa makarating sila sa pinto ng kanyang kwarto sa loob ng villa. Binuksan ni Thorn ang pinto. Maingat siyang inihiga sa malambot na kama. Matapos siyang ayusin, tumalikod ng binata at tumakbang paalis. Nagtaka si Serafina sa inasal nito. Ang malamig at kontroladong Serafina ay tila natunaw dahil sa alak. Hinayaan niya lang ang sarili magpatianod sa pag-alalay ni Thorn hanggang makarating sila sa pinto ng kanyang kwarto sa loob ng villa. Binuksan ni Thorn ang pinto at maingat siyang inihiga sa malambot na kama. Matapos siyang ayusin, tumalikod ang binata at tumakbang paalis. Stay. Mahinang usal ni Serafina. Ang kanyang boses wala ng karaniwang lamig kundi isang pakiusap na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Don't leave. Stay with me, Thorn. Natigilan si Thorn. Lumingon to sa kanya, tila sinusuri kung dala ba ng kalasingan ang kanyang narinig. Magsasalita pa sanang binata nang biglang tumayo si Serafina. Lumapit sa kanya sa isang mabilis na pagkilos at mariing dinikit ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Isang mapusok at tapat na halik ang binigay ng dalaga. Nagulat si Thorn sa inakto ni Serafina, ngunit hindi nagtagal, dahan-dahan tong humiwalay ng bahagya upang habulin ang kanyang hininga. Is this it, Serafina? Paos at seryosong tanong ni Thorn, nakahawak sa magkabilang balikat niya. Ito na ba ang umpisa ng kasunduan natin, ang pagbuo sa anak na gusto mo? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam na matinding hiya si Serafina. Ramdam niya ang pamumula ng buong mukha at leeg, ngunit nagpasalamat siya sa espiritu ng alak na nasa kanyang dugo dahil binigyan siya nito ng lakas ng loob. Oo, sagot ng dalaga. Diretsong nakatingin sa mga mata ni Thorn. Handa ka ba talaga? Tanong muling ng binata, tila binibigyan pa siya ng huling pagkakataon na umatras. Oo, handa ako. Matatag na tugon ni Serafina. Bago ay pagpatuloy ni Thorn ng anumang bagay, mas lalo niyang inilapit ang kanyang mukha sa dalaga. Ang kanyang boses ay naging mas malalim, seryoso at may kalakip na pangako. Bago tayo magsimula, ipapaalala ko sa iyo ang kondisyon ko, Serafina, at kailangan mong sumunod, bulong ni Thorn. Dapat nakangiti palagi pag tayo lang dalawang magkasama. Kailangan mong pag-aralan ngumiti sa akin ng totoo, hindi yung blankong mukha niyan. Pangalawa, bawal kang makipaglapit sa ibang lalaki kahit kay Julian. Dapat ako lang. Ako lang po pwedeng humawak sa'yo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Serafina. Isang tunog na labis na kinagulat ni Thorn dahil ngayon lang niya to narinig mula sa dalaga. Akala ko ba isang kondisyon lang ang meron ka? Panunokso ng dalaga habang nakapulupot na ang kanyang mga braso sa leeg ng binata. Bakit tila naging dalawa na yan ngayon, Mr. Kensington? Di na hinintay ni Serafina ang sagot ng binata. Muli niyang hinagkan si Thorn ng mas malalim, mas mapusok at may kasamang pagsuko ng kanyang buong pagkatao. Pumapayag ako sa lahat ng kondisyon mo. Bulong niya sa pagitan ng kanilang mga halik at doon sa ilalim ng gabi, sa pribadong islang yon tuluyan ang nawala ang mga pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Sa pagitan ng init ng kanilang mga katawan at ng pangako ng isang bagong buhay, may isang bagay na nagbago sa kanila na hindi na kailanman mababalik pa sa dati. Dahan-dahan minulat ni Serafina ang kanyang mga mata nang tumama ang banayad na sinag ng araw sa marangyang silid ng villa. Ang una niyang naramdaman ay ang kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. Isang mabigat ngunit komportableng bisig ang nakapulupot sa kanyang bewang. Nang tuluyan siyang maging alerto, sinalubong siya ng isang nakatutunaw na paningin. Nakatihaya si Thorn sa kanyang tabi, nakatagilid ang ulo sa gawin niya at nakatitig na pala sa kanya bago pa man siya magising. Ang mga mata ay punong-puno ng lambing, malayo sa mapang-asar na aura na madalas nitong ipakita sa labas. Good morning. Paos at mababa ang boses ni Thorn, tila may kasamang malalim na emosyon ng bawat salita. Mas lalo nitong hinigpitan pagkakayakap sa kanya, nilapit ang mukha sa leeg ng dalaga. Mas maganda palang umaga kapag mukha mong bubungad sa akin pagising ko. Parang ayoko nang matapos ang araw na to.
Naramdaman ni Serafina ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi blanko o malamig ang kanyang muka. Isang natural at napakatamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bahagya niyang hinampas ng mahina ang balikat ng binata upang itago ang nagpapadyang pamumula ng kanyang mga pisngi. Baka ginayuma mo ko, Johan Thorn, panunokso ng dalaga. Ang boses ay may pambihirang lambing. Tila ba napapadalas na ang pangiti ko ng dahil sa'yo? Hindi ako sanay sa ganito? Natawa si Thorn, isang tunog na nagpapakita ng labis na kagalakan dahil sa wakas natutupad na ang kanyang unang kondisyon, ang makitang totoong ngiti ng kanyang reyna. Hinaplos ng binata ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Serafina. Gusto mo bang lumabas ngayon? Maraming aktibidad sina Alistair sa tabing dagat. Pwede tayong mag-jet ski o mag-island hopping. Pag-aalok ng binata, sinusuri kung handa na ba itong humarap sa ibang tao. Umiling si Serafina, mas isiniksik ang sarili sa dibdib ng binata. Ayoko, masyado maingay sa labas. Bahagyang natigilan si Thorn, tila nag-aalangan sa susunod na itatanong. Kung ganon, gusto mo na lang bang manatili dito sa kwarto at magpakalayo muna? I mean, gusto mo bang mapag-isa muna rito? Dahan-dahan tumango si Serafina. Oo, agad rumisponde ang mukha ni Thorn ng bahagyang lungkot at disappointment. Inakala niya ang ibig sabihin ng pag-iisa ng dalaga ay pag-alis niya sa silid upang ibalik ang pader na naghihiwalay sa kanila. Inisip niya na baka tapos ng panandali ang milagro kagabi at babalik na naman to sa pagiging malamig na secretary. Ngunit bago pa makapagsalita ang binata upang magpaalam, may pahabol na sagot ang dalaga habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Gusto kong manatili sa kwarto, pero kasama ka. Bulong ni Serafina, may mapaglarong kislap sa mga mata. Pagkatapos ng mga nangyari sa atin kagabi, parang mas nakakapag-enjoy yata ako kapag ikaw ang kasama ko rito sa loob kaysa mga aktibidad sa labas. Sa sandaling yon, ang nag-iisang Johan Thorn Kensington, ang tanyag na bachelor na walang sinasanto at laging may kontrol sa bawat sitwasyon, ay tila naging isang teenager na nakaramdam ng matinding kilig. Nanlaki ang kanyang mga mata at isang malapad na ngisi ang sumabog sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay nagwawala sa labis na tuwa dahil sa tapat na pag-amin ng dalaga. Dahil may malalim at mapusok na kaganapan na sa pagitan nilang dalawa kagabi, tila ba ang kanilang mga katawan ay nagkaroon ng sariling memorya. Isang hindi may kakailang magnetismo ang patuloy na humihila sa kanila pabalik sa isa't isa. Ang bawat haplos ng balat, ang bawat paglalapit ng kanilang mga labi ay nagiiwan ng matinding init na hinahanap-hanap ng kanilang mga sistema. Sa halip na lumabas at gamitin ang ilang natitirang araw ng selebrasyon ng kaarawan ni Alistair upang mag-enjoy sa ganda ng pribadong isla, pinili ng dalawang isang mas pribadong paraiso. Nagpa siya silang magkulong sa loob ng marangyang kwarto ng villa. Nilak nila ang pinto, pinatay ang kanilang mga telepono at tuluyang hinarangan ang mundo sa labas. Alam ni na Thorn at Serafina ng pagkakataong to'y pansamantala lamang. Tiyak pagbalik nila sa maingay at magulong syudad, kailangan nilang magsuot muli ng kani-kanilang maskara. Si Serafina bilang blanco at misteryosong sekretarya at si Thorn bilang happy-go-lucky na bilyonaryo. Babalik sila sa dati nilang setup sa ilalim ng mga mata ng kanilang pamilya at ng lipunan. Kaya naman bawat minuto, bawat segundo sa loob ng 4 na sulok ng silid na iyon, sinulit nila ng buong puso. Doon, sa ilalim ng proteksyon ng mga saradong kortina, walang transaksyon, walang kontrata at walang takot. Mayroon lamang 2 pusong unti-unting natututong sumuko sa isang damdaming mas malakas pa sa kahit anong yaman sa buong mundo. Pagkatapos ng isang linggong tila panaginip, sa pribadong isla ni Alistair, bumalik na kami sa syudad at sa malupit na realidad. Ang malalambot na buhangin at tunog ng alon ay napalitan ng maiingay na busina ng sasakyan at mga dambuhalang gusali. Mabilis kaming sumubsob muli sa trabaho at sa kani-kanilang buhay na tila walang nangyari. Sa bawat araw na lumilipas sa loob ng Rochester Enterprises, pilit kong pinananatili ang aking blankong ekspresyon. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may kung anong kirot ang unti-unting kumakalat. Nasasaktan ako sa isipin na baka ang mga pinakita ni Thorn sa isla ay dala lamang ng bugso ng damdamin at kalasingan.
Paano kung bumalik na naman siya sa dating gawi? Ang Johan Thorne Kensington na kilala ng lahat. Ang binatang palaging napapaligiran na nagagandahang mga babae sa mga club. Ang bachelor na walang sinasanto. Ang isiping may ibang babaeng hinahawakan ng kanyang mga bisig ay nagpapadilim sa aking sistema. Isang buong buwan na ang lumipas. Pagkatapos ng kaarawan ni Alistair, bukod sa personal kong gulo sa isip, naging triple ang pagiging abala ko dahil sa isang lihim na mensaheng natanggap ko wala sa aking ina sa Europa. Sinabi nitong nauubusan na ng pasensya ang aking ama. Binibigyan na lang ako ng kaunting panahon para kusa nitong magpakita sa aming bahay. Dahil kung hindi, gagamitin ng aking ama ang buong kapangyarihan at koneksyon ng aming pamilya para halugugin ang bawat sulok ng mundo upang makita ko. Ang pressure at takot na maibalik sa gintong hawla lalong nagpabigat sa aking mga balikat. Kailangan kong mapabilis ang plano ko. Isang gabi, lumabas ako ng opisina pasado 12:00 na ng hating gabi. Habang nagmamaneho ako pauwi sa aking pribadong condominium unit, bigla ako nakaramdam ng isang matinding pagnanais. Isang kakaibang craving sa sinigang na hipon. Ang isipin pa lang ng maasim at mainit na sabaw na may sariwang hipon nagpalaway na sa akin. Pagkarating ko sa aking bahay, agad kong kinuha ang aking telepono upang mag-order gamit ang food delivery apps. Subalit dahil nga madaling araw na, halos lahat ng mga restaurant at tindahan na nagluluto ng tradisyonal na pagkaing Pilipino ay sarado na. Walang kahit isang available na sinigang na hipon. Sa hindi malamang dahilan nang makita kong walang mahanap na pagkain, biglang sumikip ang aking dibdib. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa aking pisngi hanggang tuluyan na akong mapahagulhol. Napaupo ako sa sahig ng aking marangyang sala, yakap ang aking mga tuhod at iyak lang ako ng iyak na parang isang bata. Di ko maintindihan ang sarili ko, hindi ako ganito. Di ako umiiyak ng dahil lang sa pagkain, ngunit ang emosyon na pilit kong tinatago sa loob ng isang buwan. Ang pagod sa pagtatago sa aking ama, ang takot at higit sa lahat ang matinding pangungulila ko kay Thorne ay tila sumabog sa sandaling yon. Miss na miss ko na ang binata. Sakto naman habang humihikbi ako, biglang nag-vibrate ang umilaw ang aking cellphone. Isang unknown number ang nakarehistro sa screen. Pinunasan ko ang aking mga luha at pilit na pinakalma ang boses ko. Bago nasa kabilang linyang magsalita, hindi ako umimik. Serafina, Serafina, are you there? Ang boses na yon. Ang pamilyar, malambing at baritonong boses na isang buwan kong di naririnig ng malapitan. Si Thorne. Sa sandaling marinig ko ang kanyang boses, tila ba tuluyang nawala ang kontrol ko sa aking sarili. Mas lalo ako napaiyak ng malakas. Ang aking mga hikbi ay malinaw na umabot sa kabilang linya. Nataranta ang binata sa kabilang linya. Maririnig ang kalasingan ng mga gamit sa background na tila ba nagmamadali siya. Hey, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Nasasaktan ka ba? Nasaan ka ngayon? Sabihin mo sa akin. Sunod-sunod na tanong ni Thorne. Halata ang matinding pag-aalala at takot sa kanyang boses. Thorne? Umiiyak na tawag ko sa kanyang pangalan. Gusto ko ng sinigang na hipon. Natigilan ang binata ng ilang segundo. Ano? Sinigang na hipon? Yun lang ba? Nasaan ka ngayon? Binigay ko sa kanya eksaktong address ng aking condominium unit. Ngunit, bago ko ibaba ang tawag ay binalaan ko siya gamit ang aking basag na boses. Kung pupunta ka dito na wala kang madadalang sinigang na hipon, wag kang magpapakita sa akin, Thorne. I locked the door. Inabot ng halos 1 oras ang aking paghihintay. Habang nakaupo sa sofa, unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Serafina. Madaling araw na, sana naman kaya makakahanap ang isang milyonaryo ng sinigang na hipon ng ganitong oras. Akala ko binibiro niya lang ako. Pupunta na sana ako sa aking kwarto upang matulog na nang may mabigat na dibdib na biglang tumunog ang doorbell ng aking pinto. Mabilis akong tumakbo patungo sa pinto at pagkabukas ko nito tumambad sa akin si Thorne. Magulo ang kanyang buhok. Bahagyang basang-basa ng pawis ang kanyang t-shirt at hingal na hingal siya na para bang tumakbo sa marathon. Ngunit sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang malaking paper bag mula sa isang kilalang 24-hour hotel kitchen. Nahanap ko. Nagpaluto ko sa chef ng hotel namin. Nakangiting saan niya habang hinahabol ang kanyang hininga. Di ko na hinintay pa na makapasok siya ng tuluyan.
Sinalubong ko si Thor na isang napakahigpit na yakap. Sinubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Nagulat ang binata, ngunit mabilis din niyang binitawan ng paper bag sa sahig upang salubungin ang aking yakap gamit ang kanyang malalaking bisig. Doon ko napatunayan na kahit anong pader pa ang itayo ko, sa piling lang niya ako nakakaramdam ng totoong kaligtasan. Inihanda namin ang pagkain sa kusina. Tahimik akong kumakain habang si Thor nakaupo sa aking tapat, nakatitig sa akin ng may malambing na ngiti sa kanyang mga labi. Habang pinupunasan ang natitirang luha sa aking mga pisngi. Nang matapos kaming kumain, napansin ko, gumuhit ang malakas na kidlat sa labas at sumunod ang napakalakas na bungad ng ulan. Umulan na ng malakas sa labas, Thorn. Mapanganib ang magmaneho sa baha. Mahinang saad ko habang nakatingin sa bintana bago binalik ang tingin sa kanya. Dito ka na lang matulog. Dito manggi ang binata. Magkatabi kaming nahiga sa aking malawak na kama. Ang lamig ng panahon dahil sa ulan at ang init ng aming mga katawan ay muling naghatid sa amin ng isang pamilyar na pakiramdam. Sa ilalim ng kumot, muling may nangyari sa aming dalawa. Isang mapusok, ngunit punong-puno ng pagsasama at lambing na tila ba binabawi ang isang buwan na pangungunila sa isa't isa. Kinaumagahan, dahan-dahang nagising si Serafina dahil sa isang maingay na ringtone sa cellphone. Kinapa akong gilid ng aking unan, ngunit na-realize ko na hindi ko telepono ang tumutunog. Kay Thorn pala ito na nasa kabilang bahagi ng kama. Mahimbing pa rin ang tulog ni Thorn. Dapat ito nakahiga at nakayakap sa isang unan. Upang di siya mabulabog, napilitan akong abutin ang kanyang cellphone sa kabilang side ng kama. Sa aking pag-abot, dahan-dahan kong nilaknawan ang katawan ng binata. Sa aking mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo ng kanyang natutulog na mukha. Nakuha ko ang telepono at bago humamanto maiabot sa aking pwesto, nakita ko ang pangalan ng tumatawag sa screen. Alistair. Huminga ako ng malalim, pinindot ang answer button bago idinikit ang telepono sa aking tenga. Thorn, nasan ka ba? Kanina pa kita tinatawagan, may urgent board meeting tayo ngayon. Sa Kensington Group ay tinahanap ka ng amo mo. Ang nagmamadali at seryosong boses ni Alistair mula sa kabilang linya. Alistair, formal at malamig na putol ko sa kanyang sasabihin. Katahimikan ang sumalubong sa akin mula sa kabilang linya. Ramdam ko ang biglaang paghinto ng paghinga ng aking pinsan. Serafina? Gulat at nauutal na bulalas ni Alistair. Tila hindi maiproseso ng kanyang matalinong utak kung bakit ang boses ng kanyang pinsan na sekretarya ang sumagot sa personal na telepono ng kanyang kaibigan na si Thorn sa ganitong oras ng umaga. Bakit nasa iyo ang telepono ni Thorn? Nandito siya sa condominium ko, Alistair. Dito siya natulog kagabi dahil inabot siya ng malakas na ulan. Formal at walang kaabog-abog na sagot ko sa aking pinsan. Ramdam ko ang matinding katahimikan sa kabilang linya habang pilit itong pinoproseso ang narinig. Serafina, huwag mong sabihing nag-umpisa na kayo ng kasunduan ninyo. May halong pag-aalala at seryosong tanong ni Alistair. Pinagluto niya ako ng sinigang na hipon kagabi at oo, nangyari ang dapat mangyari. Diretsong tugon ko, walang balak na maglihim sa kanya. Huwag kang mag-alala, kontrolado kong sitwasyon. Bumuntong hininga si Alistair mula sa kabilang linya. May urgent board meeting siya ngayon sa Kensington Group. Hinahanap na siya ng ama niya. Gisingin mo na ang gago na yan. At papuntahin mo na rito bago pa mawala ang pamilya niya. Sige, ibababa ko na. Saad ko at tuluyan ng pinatid ang tawag. Nilapag ko ang telepono at hinarap ang natutulog na binata. Sa hindi malamang dahilan ay pagkaupo ko sa gilid ng kama ay naramdaman kong napakagaan ng aking pakiramdam. Ang mga nakarang umaga na palagi akong nakakaramdam ng kaunting pagsusuka, pagkahilo at kawalan ng gana sa pagkain ay tila ba naglaho na ngayong araw. Masigla ang aking katawan. Dahan-dahan kong niyakap at niyog-yog ang balikat ni Thorn. Thorn, gising na. Tumawag si Alistair, hinahanap ka na niya sa kumpanya ninyo. May urgent board meeting ka daw ngayon. Umawang ang mga mata ng binata. Halatang kulang pa sa tulog, ngunit pilit na bumangon nang marinig ang salitang meeting.
Habang nag-aayos siya ng sarili sa banyo, dali-dali naman akong nagtungo sa kusina. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, dinais kong ipaghanda ng umagahan ng isang lalaki. Nagluto ako ng simpleng almusal, bacon, egg at mainit na kape. Ngunit pagdating ni Thorne sa kusina, natigilan ako. Ang kaninang gwapo at masiglang milyonaryo, tila ba pinagsakloban ng langit at lupa ang itsura. Bagsak ang kanyang mga balikat, maputla ang kanyang muka at may hawak na bimpo na nakapatong sa kanyang ulo. Thorne, okay ka lang ba? Bakit ganyan na itsura mo? Takang tanong ko habang inilapag ang tasa ng kape. Serafina, masama talagang pakiramdam ko. Daing niya. Ang boses ay tila hihina-hina habang humahawak sa kanyang tiyan na parang nasusuka. Nahihilo kong ewan tapos parang nasusuka kung di ko maintindihan. Di ko yata kayang kumain ng umagahan ngayon. Pasensya ka na? Nagtaka ako ng labis. Ang lalaking to bihirang magkasakit base sa background check na nabasa ko. Kung ganoon, uminom ka muna ng tubig. Pumunta ka na sa opisina ninyo dahil seryosong amo mo. Ngunit huwag mong kalimutang mag-almusal doon kapag umayos na ang pakiramdam mo. Tumango siya ng mahina. Hinalikan ako sa noo ng may panghihina bago tuluyang umalis. Bitbit ang kanyang coat at magulong pagkatao ngayong umaga. Dahil day off ko ngayon at wala akong schedule sa Rochester Enterprises, naisipan kong mamasyal na lang sa mall upang magpalipas ng oras at maggrocery na rin para sa aking kondo. Habang naglalakad ako sa malawak na pasilyo ng supermarket, tinutulak ko ang aking grocery cart, biglang nag-vibrate ang aking telepono. Si Alistair muli ang tumatawag. Nang sagutin ko to, halos may layo kong telepono sa aking tenga sa lakas ng boses niya. Galit na galit ang aking pinsan, ngunit may kasamang tunog ng plastic at ingay sa background. Serafina, sabihin mo nga sa lalaking yan, itigil ng kahibangan niya, singhal ni Alistair. Bakit? Anong nangyayari dyan? Takang tanong ko habang pumipili ng mga prutas. Kasalukuyan kaming nasa gitna ng napakahalagang board meeting kasama ng mga foreign investors, pero alam mo ba kung anong ginawa ng taong to? Nagpabili siya ng tone-toneladang wrapper at sangkap at ngayon pinagbabalot niya kami ng lumpia sa mismong conference room kasama sina Julian at Calvin. Nagagalit siya kapag hindi pantay ang pagkakabalot. Sunod-sunod na sumbong na Alistair na tila ba hihimatay na sa inis. Gusto raw niyang lumpia na binalot ng mga kaibigan niya. Sinasabihan na yatang isang to eh. Napangiti akong bahagya bago tuluyan pakawala na isang mahinang tawa. Ang seryoso at malamig na Serafina nagagawang tumawa ng dahil sa mga kalokohan ng barkada. Teka Serafina, tinatanong ko to dahil nag-aalala ko. Biglang seryosong untag ni Alistair. Ikaw ba? Ikaw ba ang may gusto ng lumpia? Baka naglilihi ka na. Natigilan ako sa salitang naglilihi. Ang aking puso biglang tumibok ng mabilis, ngunit pinilit kong maging kalmado. Hindi ako may gusto niyan, Alistair. Wala akong pagnanais sa lumpia. Sabi ko na nga ba eh. Sadyang sira lang talagang ulo ng isang to ngayon. Ani Alistair bago tuloy ang ibaba ang tawag para bumalik sa kanilang lumpia session. Binaba ko ang aking telepono, ngunit ang salitang binitawan ng aking pinsan ay nanatiling nakaukit sa aking isipan. Naglilihi. Nabanggit din ni Thorne kanina na nasusuka siya at nahihilo tuwing umaga. Mga sintomas na madalas kong marinig sa kwento ng mga buntis o kaya sa lalaking nakararanas ng tinatawag na sympathetic pregnancy o pagdadala ng sintomas ng kanilang kapareha. Pauwi sana ako ng bahay mula sa mall nang madaanan ko isang malaking pharmacy sa ground floor. Naisipan kong dumaan para bilhin ng gamot sa sakit ng ulo at sigmura si Thorne dahil masama ang pakiramdam nito kanina. Habang naghihintay sa counter para magbayad, biglang nahagip ng aking paningin ang isang hanay ng mga pregnancy test kit na nakasabit sa gilid ng estante. Natigilan ako. Biglang pumasok sa aking isip ang aking kalendaryo. Kailan nga ba ang huling buwan ng dalaw ko? 2 linggo na pala akong delayed at ang matinding cravings ko kagabi sa sinigang na hipon. Para makasiguro, mapawi ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Dahan-dahan kong kinuha ang 2 piraso ng pregnancy test kit at sinamat to sa aking mga binabayarang gamot. Nang makarating ako sa aking condominium unit, agad kong binaba ang mga grocery bags at diretsong nagtungo sa banyo. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang pakete ng test kit. Ginawa akong proseso ayon sa instruksyon at dahan-dahan nilapag ang maliit na plastic sa ibabaw ng lababo. Umupo ako sa gilid ng bathtub, pikit mata, palihim na nananalangin habang inihintay ang paglipas ng 5 minuto.
Sa buong buhay ko, di ako nakaramdam ng gantong uri ng takot at pananabik. Ang kalayaan ko, ang buhay ko at ang kinabukasan ko nakasalalay sa maliit na bagay na to. Nang sumapit ang tamang oras, dahan-dahan akong tumayo at tinignan ang resulta. 2 pulang linya. Positive. Isang dambuhalang bugso ng kaligayahan ang agad na pumasok sa aking puso. Napahawak ako sa aking tiyan. May mga luha ng kagalakan ang dahan-dahang gumulong sa aking mga pisngi. Magiging ina na ako. Meron ng maliit na buhay sa loob ko at itong magiging susi upang tuluyan kong matakasan ang hawla ng aking ama sa Europa. Malaya na ako. Subalit, ang sayang iyon ay naglaho sa loob ng isang saglit nang biglang pumasok sa aking isipan ng isang malupit na katotohanan, ang kontrata. Naalala ko bawat artikulo na nakasulat sa folder na pinirmahan naming dalawa ni Thorn. Sa sandaling magbuntis ang dalaga, ang kasunduan ay otomatikong magwawakas at kailangan na nilang maghiwalay ng landas ng walang anumang habol. No strings attached, walang emosyon, purong transaksyon lamang. Napaupo ako sa sahig ng banyo, unti-unti, binalot na matinding takot at kalituhan. Hindi ko alam ang gagawin. Ngayong alam ko na sa aking sarili na mahal ko na si Thorn, paano ko kayang panindigan ng kontrata na ako mismong gumawa? Paano ko sasabihin sa kanya ang natuklasan ko ngayon? Dahil ang batas ng kontrata malinaw. Kapag nalaman ni Thorn na buntis ako, kailangan na niyang lumayo. Baka iwan niya ako dahil yun ang usapan. Baka isipin niya na tapos na ang kanyang obligasyon at bumalik na naman siya sa buhay bachelor niya. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ngayon. Bulong ko sa aking sarili habang pinapahin ang aking mga luha. Hindi pa ako handang mawala siya sa buhay ko. Nagpa siya ako ilihim muna ang pagbubuntis. Tinago ko ang test kit sa ilalim ng aking personal na gamit at pinilit ayusin ang sarili bago sumapit ang gabi. Kinagabihan narinig ko ang doorbell. Pagkabukas ng pinto, pumasok si Thorn. May malawak ng ngiti. Mukhang maayos na ang pakiramdam niya kumpara kaninang umaga at sa kamay niya ay bitbit ang isang malaking Tupperware container. Pinagbalot kita ng lumpia, Serafina. Masayang saan niya habang nilalapag ang container sa dining table. Pinahirapan ko sina Alistair, Julian at Calvin para maperpekto ang pagkakabalot yan para sa'yo. Masarap to, pinritong-pinrito na bago ko nilala dito. Tumingin ako sa lumpia pagkatapos sa masayang mukha ng binata. Ang kanyang presensya ay nagpapadagdag sa bigat ng aking dinala, ngunit pinilit kong ngumiti ng totoo para sa kanya. Ito na ang naging hapunan naming dalawa, tahimik, masaya, ngunit may isang malaking lihim na kasalukuyang nakabaon sa aking sinapupunan na alam kong magpapabago sa aming tadhana sa mga sunod na araw. Ilang araw na nakalipas matapos ng gabing yon ng pagsasalo namin sa lumpia. Di ko pa rin maalis sa aking isip ang ibang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa akin. Kasalukuyan kaming nasa aming pribadong tagpuan, isang eksklusibong lounge na kami-kami lang magkakaibigan na nakakaalam. Wala si Alistair dahil may tinapos na urgent meeting sa Rochester Enterprises, kaya kaming tatlo lang ni Julian at Calvin ang naroon. Nakasandal ako sa leather ng sofa habang pinaiikot ang alak sa aking baso. Kanina pa ako tinutukso ng dalawa sa hindi ko mawarit pabalik-balik na pagngiti. Hulog ka na talaga, pinsan. Basag ni Julian sa katahimikan, sabay tawa ng mahina. Ang isang Johann Thorn Kensington na dating walang ibang inatupag kundi magpakasaya sa mga club ngayon, tila isang tapat na asawa kong mag-isip. Di mo na maikakaila, mahal mo na si Serafina. Hindi ko itinatanggi. Huminga ako ng malalim at uminom ng alak. Oo, mahal ko siya, higit pa sa inaakala ko. Subalit ang ngiti sa aking labi biglang napawi nang ituwid ni Calvin ang pagkakaupo. Tumingin siya sa akin na may seryosong ekspresyon. Kung ganon, Thorn, paanong kasunduan niyo? Paano kung mabuntis ang dalaga? Tila may malalim na tubig na ibinuhos sa aking katawan. Natauhan ako sa tanong ni Calvin. Sa nakalipas na mga linggo, sa kaligayahan ko sa piling na Serafina, tuluyan kong nalimutan ang itim na folder na pinirmahan ko, ang malupit na kontratang binuo niya. Nakasaad sa kontrata sa sandaling magbuntis siya, ang kasunduan tapos na, no strings attached. Kailangan yung maghiwalay ng landas. Paalala ni Julian na may tono ng pag-aalala. Kaya mo ba, Thorn? Kaya mo bang kayaning mawali ang dalaga sa piling mo matapos ang lahat? Napahigpit ang hawak ko sa aking baso.
Pakiramdam ko, biglang sumikip ang aking dibdib. Hindi ko kaya. Ang isipin pa lang nagigising ako isang araw na wala na si Serafina sa tabi ko. Na dinala niya ang anak namin sa lugar na hindi ko alam ay parang unti-unti pumapatay sa akin. Baka ikamatay ko ang tuluyan nang mawala siya sa buhay ko. Gagawin ko ang lahat. Babalingin ang sarili kong salita, wag lamang siyang umalis. Kasalukuyan kaming nasa ganong seryosong usapan nang biglang bumukas ng marahasang pinto ng lounge. Dumating ang humahangos na si Alistair, basang-basa ng pawis, magulo ang polo at ang mga matay ng lalaki sa takot habang nakatingin diretso sa akin. Thorn, hingal na tawag ni Alistair. Nawawala si Serafina. Parang may bombang sumabog sa aking pandinig. Bigla akong napatayo, halos maitumba ko ang mesa sa aking harap. Anong sabi mo? Paano nawawala? Di siya pumasok sa opisina ngayong umaga. Nagpunta ako ng kondo niya para i-check siya pero bukas ang pinto. Walang tao sa loob. Hindi rin siya makontak. Iniwan niya ang cellphone sa ibabaw ng counter. Nangangatog ang boses ni Alistair. Thorn, ang hula ko nahanap na siya ng mga tauhan ng ama niya. Kinuha na ng pamilya niya at tinala pabalik sa Europa. Parang nabingi ako sandali. Nawala ng lakas ang aking mga tuhod at napaupo akong muli sa sofa. Ang buong paligid umikot. Ang takot sa pinag-usapan namin ni Julian kanina lang, biglang naging isang bangungot na isang korap ng mata. Di ko alam ang gagawin. Ang kapangyarihan ng pamilya na Serafina. Sa Europa ay dambuhala. Kaya nilang magbura ng tao sa sistema sa loob lamang ng ilang minuto. Agad namang dumalo sa pagdulong ang aking mga kaibigan. Di sila nag-aksaya ng panahon. Calvin, buksan mo lahat ng satellite trackers mo. Julian, pakilusin mo lahat ng tauhan mo sa paliparan at naungan. Utos ni Alistair habang pilit akong tinataas mula sa aking pagkakatulala. Isang buwan na nakakalipas mula ng gabing yon. Isang buwan na rin walang Serafina sa buhay ko. Sa loob ng 30 araw, hindi na ako makakain ng maayos at di na rin makapagtrabaho. Napabayaan ang aking sarili. Ang dating masayahin at laging pormadong Thorn Kensington, napalitan na isang lalaking may mahabang balbas, magulong buhok at malalim na itim sa ilalim ng mata. Ang aking kwarto puno ng basyo ng bote ng alak. Alam ko sa sarili ko ang katotohanan. Wala akong magagawa sa sandaling at nambuhalang imperyo ng ama ni Serafina ang gumawa ng aksyon. Kahit si Calvin ay tinuturing na pinakamagaling pagdating sa teknolohiya at cyber tracking, ay sumuko na rin sa hirap ng paghahanap. Burado lahat ng flight records, walang CCTV footage at walang kahit anong digital footprint ang pag-alis ni Serafina sa bansa. Si Julian, na may napakaraming tauhan sa underground at intelligence network, ay wala ring nagawang lead. Tikom ang buong Europa. Naaawa ng aking mga kaibigan sa kalagayan ko, ngunit wala silang magawa para maibalik ang sigla ko. Isang araw, habang nakaupo ako sa sahig ng aking madilim na sala, nagpapakalasing na naman kahit mataas ang sikat ng araw sa labas. Ang alak ang tanging paraan para patuluyan ang aking nagdadalamhating isip. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang 3 kong kaibigan, sina Alistair, Julian at Calvin. Thorn, tumayo ka dyan, bumangon ka. Utos ni Alistair. Pilit binubuksan ang kurtina upang patamain ang liwanag ng araw sa aking mukha. Iwan niyo muna ako. Paos at walang buhay kong sagot, sabay lagok muli sa bote. Para saan pang pagbangon ko? Wala na siya, hindi ko na siya mahahanap. Magsasalita sana ako para itaboy sila nang bigla kong narinig ang pamilyar na boses sa bukana ng aking pinto. Di ganyan mag-isip ang isang Kensington, Johan Thorn? Natigilan ako. Mabilis na pabangon sa sahig at nagulat sa nakita. Nalaki ang aking mata at biglang nahimasmasan sa tama ng alak. Hindi lang aking mga kaibigan ang naroon sa aking sala. Naglakad papasok ang aking mga magulang, ang aking ama't ina, may seryoso ngunit nag-aalalang mukha. Sa likod nila nandun din ang mga magulang ni na Alistair, Julian at Calvin. Ang mga pinakamataas na pinuno ng dambuhalang kumpanya at pamilya sa bansa ay nagtipon-tipon sa loob ng aking kwarto. Anong ginagawa niyo dito? Nauutal kong tanong. Lumapit ang aking ama, tinapik ako ng mariin sa balikat. Kala mo ba hahayaan ka naming magmukmok habang buhay dahil lang sa isang babae?
Kung ang pamilya ng babaeng mahal mo ay may hawak ng imperyo sa Europa, huwag mong kalimutan kung sino tayo. Nandito kami dahil handa naming pagsamasamahin lahat ng kapangyarihan, koleksyon at yaman ng ating pamilya para matulungan ka. Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumindi sa madilim kong mundo. Humakbang si Alistair palapit sa akin. May hawak na isang piraso ng lumang sulat at mapa. At may maganda tayong balita, Thorn. Dahil kapatid ng ina ko ang ina ni Serafina, ang tita ko sa Europa nagawang magpadala ng isang lihim na mensahe. Meron tayong lead kung saan silang rehiyon sa Europa ngayon. May protective custody ang tita ko sa kanya sa isang tagamanong sa Switzerland. Nang marinig ang salitang Switzerland, tila nagkaroon muli ng lakas ang aking buong katawan. Ang puso ko nagsimulang tumibok ng mabilis, di na dahil sa takot kundi dahil sa pag-asa at determinasyon. Tumingin ako sa aking mga kaibigan at sa mga magulang na handang ibuhos lahat para sa akin. Maganda kayo, saad ko habang pinapahid ang tirang alak sa aking labi. Ang pamilya na bagsik at determinasyon ng totoong Thorn Kensington ay muling nagbalik sa aking mga mata. Pupuntahan natin ang reyna ko at walang sino man, kahit ang ama niya, makakapigil sa akin na bawiin siya. Ang pribadong jet ng pamilyang Kensington, tahimik na bumabaybay sa kalawakan ng Europa. Hating gabi na, sa loob ang atmosfera ay napakabigat. Nakaupo si Thorn sa harap na isang tambuhalang digital monitor na inihanda ni Calvin, kung saan nakaproject ang 3D blueprint ng isang sinaunang manor sa bulumunduking bahagi ng Valais, Switzerland. Ang lugar na iyon, ang Chateau de la Source, ay isang napakatibay na fortress na may pag-aari ng pamilya ni Serafina. Napapaligiran ng matatarik na bangin, makakapal na pine trees at binayaan ng mataas na uri ng high-tech security system na kayang bilhin ng bilyon-bilyong dolyar. Thorn, makinig kang mabuti. Seryosong untag ni Calvin, mabilis na nagtitipa sa kanyang specialized laptop. Ang buong paligid ng manor may laser grid at thermal sensors. Salamat sa satellite access na bigay ng Sterling Group, nagawa ko gumawa ng lagusan sa kanilang firewall. Pero meron ka lang saktong 7 minuto para makapasok sa kanang pakpak ng kastilyo bago mag-reboot ang system at madetect ang presensya ninyo. Sapat ang 7 minuto. Malamig, matigas sa sagot ni Thorn. Walang bakas ng lalaking nagmumukmok sa alak. Ang mga mata niya tila sa isang lobo, matalas, nakafocus at handang pumatay o mamatay para sa kanyang reyna. Suot niya ang isang tactical black turtleneck at trench coat. Bawat galaw niya mabilis at kalkulado. Kasama mong pinakamagaling na tauhan ng pamilya ko na nakabase sa Geneva. Nakaposisyon sila sa panan ng mundo para magsilbing decoy sa oras na magkagulo, paalala ni Julian. Pero tandaan mo, Thorn, ang ama ni Serafina may hawak na pribadong hukbo. Kapag nahuli ka niyan, hindi ka lang makukulong. Pwedeng maglahong katawan mo na parang bula. Alam ko, tugon ni Thorn. Sabay sulyap sa bintana ng eroplano kung saan tanaw na ang nagtataas ang bundok ng Alps na nababalutan ng yelo. Magtago man sila sa dulo ng daigdig, babawiin kita, Serafina. Nilingon siya ni Alistair na nooy seryosong nakatingin sa isang secure na tablet. May mensahe ang mama ko mula sa loob. Ang ama ni Serafina nagpatawag na isang pribadong pagtitipon bukas ng gabi. Nandun ang lalaking pinagkakasundo sa kanya. Plano nilang pirmahan ang arranged marriage contract sa harap ng abogado ng pamilya. Ibig sabihin, ngayong gabi lang ang tayong pagkakataon natin para ilabas siya bago higpitan ng seguridad bukas. Mariing na ikayom ni Thorn ang kanyang mga palad. Ang galit na kaninang nag-aalab sa dibdib niya lalo pang nagliyab. Isang kasunduan? Isang kasal sa lalaking hindi niya mahal. Hindi niya hayaang mangyari yon. Makalipas ang 2 oras, sa gitna na nagyayalong kadiliman at malakas na hagupit ng hangin sa Alps, isang itim na helicopter ang tahimik na lumapag sa isang blind spot. 1 kilometro ang layo mula sa Chateau de la Source. Mabilis bumaba si Thorn, kasama ng 3 elite security specialist ni Julian. Ang snow umabot hanggang kanilang mga tuhod. Ang bawat paghingay lumirikha ng puting usok sa hangin. Sa night vision goggles at sa patnubay ni Calvin sa kabilang linya, tinawid nila ang masukal na kagubatan nang walang nililikhang kahit anong ingay. Grid is down. Now, Thorn, 7 minuto, mag-uumpisa na. Boses ni Calvin sa earpiece ni Thorn. Parang kidlat na kumilos si Thorn. Nilakdawa ng mataas na pader gamit ang specialized grappling hooks.
Mabilis pinatahimik ang dalawang gwardya sa kanang pakpak gamit ang non-lethal sedative darts. Pumasok si Thorn sa nakataling bintana sa ikalawang palapag, ang bahagi ng kastilyo kung saan matatagpuan ang mga pribadong silid. Ang loob ng manor napakatahimik, may amoy ng lumang kahoy at mamahaling kandila. Bawat hakbang ni Thorn sa makapal na carpet may kasamang kaba na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Nararamdaman niyang napakalapit na niya. Ilang metro na lang ang naghihiwalay sa kanya sa babaeng nagpabago ng kanyang mundo. Samantala, sa loob na napakalawak at marangang silid na may malaking fireplace, nakaupo si Serafina sa gilid ng isang king-size bed. Suot ay isang puting silk gown, ngunit ang mukha mas malamig pa sa yalang bumabagsak sa labas ng kanyang bintana. Ang mga mata niya nakatitig sa kawalan, walang buhay, blanco. Ang maskarang pilit niyang tinanggal sa Pilipinas, muli niyang sinuot upang protekta ng sarili mula sa kanyang ama. Dahan-dahan binaba niyang kanyang kamay sa kanyang tiyan, isang buwan at kalahati ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunang ginto. Siya ay naglilihi, palaging nakakaramdam ng pagkahilo at bawat gabi umiiyak ng tahimik habang hinahanap-hanap ang amoy at init ng yakap na nag-iisang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Thorn, nasan ka na ba? Bulong niya sa isipan habang ang butil ng luhay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Sana hindi mo ako nakalimutan. Sana hindi mo isiping iniwan kita dahil lang sa kontrata natin. Bigla nakarinig si Serafina ng isang mahinang kaluskos mula sa balkonahe ng kanyang silid. Kagad nabuhay ang kanyang defense instinct. Tumayo siya ng dahan-dahan. Kinuha ang isang matalim na silver letter opener mula sa ibabaw ng kanyang nightstand at naglakad tungo sa dambuhalang glass door na tatakpan ng makapal na kortina. Ang hangin sa labas, tila huminto sa pag-ihip. Ang tibok ng kanyang puso naging mas mabilis, mas mariin at tila ba may kung anong enerhiya ang nagpapadaloy ng kuryente sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan, hinawi niya ang kortina. Ang kanyang kamay na may hawak na patalim ay nakataas, handang ipagtanggol ang kanyang sarili at anak sa kanyang sinapupunan. Subalit bago niya tuluyan mabuksan ang pinto, ang salamin dahan-dahang bumukas mula labas. Isang matangkad na figurang pumasok, nababalutan ng niebe ang mga balikat at dahan-dahang nag-alis ng thermal face mask. Nabitawan ni Serafina ang hawak ng patalim, lumikha ng matunog na ingay sa sahig, ngunit hindi niya yon narinig. Ang buong mundo niya huminto, ang mga matay ng laki at ang kanyang labi nangatal sa labis na pagkagulat, takot at hindi mapangalanang kaligayahan. Sa harap niya, hingal na hingal, may mga matang nag-aalab sa pag-ibig at pananabik, nakatayo ang lalaking gabi-gabi niyang pinagdarasal. Thorn! Ang tanging salitang lumabas sa nangangatog niyang labi bago tuluyang napawi lahat ng lamig sa kanyang pagkatao. Di na nakapagsalita pa si Serafina. Sa isang mabilis na hakbang, tinawid ni Thorn ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Hinila niya ang dalaga, kinulong sa isang napakahigpit na yakap. Sinubsob ng binata ang mukha sa leeg ni Serafina, nilalanghap ang pamilyar na amoy nito na isang buwan niyang pinagkait sa kanyang sarili. Ramdam ni Thorn ang panginginig ng katawan ng dalaga at di nagtagal na ramdaman niya ang basang likido na gumagapang sa kanyang balikat. Umiiyak ang kanyang reyna. Binalikan kita. Sabi ko sa'yo walang makakapigil sa akin eh. Bulong ni Thorn. Gumuho lahat ng bagsik sa boses at nabalita ng purong emosyon. Di kita papayagan maitali sa iba. Thorn, paano ka nakarating dito? Delikado rito. Bago pa matapos ni Serafina ang sasabihin, biglang bumukas ng marahasang dambuhalang pinto ng silid. Isang batalyon ng armadong gwardya na naka-tactical gear ang mabilis pumasok at pinalibutan silang dalawa. Nakatutok ang mga dambuhalang armas sa dibdib ni Thorn. Kasunod ang pagpasok ng isang matandang lalaki na may tindig na isang emperador. Puti ang buhok, nakasuot ng mamahaling 3 pirasong costume suit at may hawak na baston na may gintong katawan. Ang kanyang matay mas matalas pa sa yelo sa labas. Ang ama ni Serafina, ang patriarch ng pamilya. Isang Kensington, malawak na saan ng matanda. Ang boses umalingaw sa buong silid na tila bahatol ng kamatayan. Malakas ang loob mong pasukin ng ating chateau. Kala mo ba hindi ko malalaman ang pag-hack ng kaibigan mo sa aking system? Hinayaan kong makapasok para makita ko kung gaano kakapangahas, batang milyonaryo. Mabilis sumakbang si Thorn.
Humarang sa harap ni Serafina, ginawang parangga ang sariling katawan laban sa nakatutok na baril. Diretsong sinalubong ang nakamamatay na titig ng matanda. Di ako nandito para makipag-away sa kapangyarihan mo, sir. Matatag at walang katatakutang sagot ni Thorne. Ang boses puno ng otoridad ng lalaking handang itaya lahat. Nandito ako para sa anak mo. Hindi ko hayaan na ipakasal mo siya sa lalaking di mahal. Di mo siya pwedeng ikulong sa gintong hawla mo. Isang mapait, nakatutunaw na tawa ang kumawala sa ama ni Serafina. At sa tingin mo, may magagawang yaman ng pamilya mo laban sa akin dito sa Europa? Sa isang kumpas ng kamay ko, Thorne Kensington, maaari kang maglaho dito sa Switzerland na parang bula. Si Serafina, pag-aari ng pamilyang to, siyang magpapatuloy ng aking imperyo at pakakasalan niya ang lalaking pinili ko para sa kanya bukas ng gabi. Hindi niyo gagawin yon, asik ni Thorne. Humakbang paabante kahit marinig ang sabay-sabay na pagkasa ng baril ng mga gwardya. Mahal ko siya at hindi ko siya iiwan dito. Pag-ibig? Nakangising tugon ng matanda. Isang walang kwentang emosyon, Serafina. Lumapit ka rito. Huwag mong madungisan ang pangalan ng ating pamilya sa pakikipag-flirt sa isang dayuhan. Sa gitna ng tensyon kung saan isang maling galaw lang, maaaring maging sanhi ng danak ng dugo, isang marahang hawak sa balikat ni Thorne ang pumigil sa binata. Dahan-dahan humakbang si Serafina mula sa likod ni Thorne. Ang mukha niya blanko, ngunit may uri ng lakas at determinasyon na ngayon lang nakita ng kanyang ama. Tama na, Papa. Malamig at malinaw na saad ni Serafina. Ang boses niya hindi nangangatog, kundi puno ng isang katotohanan na kayang yumanig sa buong kastilyo. Tumingin ang matanda sa anak. Ang kanyang kilay ay tumaas. Anong sinasabi mo? Sumunod ka sa akin kung gusto mong mabuhay pa ang lalaking to. Tumingin si Serafina kay Thorne, isang tingin na puno ng paghingi ng paumanhin dahil sa paglilihim niya, at pagkatapos binalik ang paningin sa kanyang ama. Dahan-dahan pinatong kanyang magkabilang kamay sa kanyang tiyan sa harap ng lahat. Hindi ko pakakasalan ang lalaking pinili mo dahil walang karapatan ng pamilyang to na idikta ang buhay ko, deklara ni Serafina. Bawat salita parang binitawang bomba. Nagdadalang tao ako, Papa. Buntis ako. At ang lalaking nasa harap mo, si Thorne Kensington, ang ama ng anak ko. Natahimik ang buong silid. Ang mga armadong gwardya ay tila nagkatinginan at ang baston sa kamay ng ama ni Serafina ay bahagyang nayanig. Maging si Thorne napalingon nang mabilis kay Serafina. Nanlaki ang mata sa labis na pagkagulat at hindi may paliwanag na halo-halong emosyon. Buntis siya, may anak na sila. Anong sabi mo? Ang matigas na mukha ng matanda ay biglang napalitan ng labis na gulat at unti-unting pagguho ng kanyang otoridad. Para sa isang pamilyang labis na tradisyonal, strikto at pinapahalagahan ng purong dugo at reputasyon, isang anak na nagdadalang tao sa labas ng kasal ay isang eskandalo na hindi kayang buhatin ng kanilang imperyo. Ngunit higit sa lahat, ang matanda ay natikilan dahil sa isang bagay, ang pagkakaroon ng apo, isang bagong henerasyon. Ang kontratang naiwan ginawa ninyo para sa arranged marriage, otomatikong mawawala ng bisa oras na malaman ng kanilang pamilya na dala ko ang dugo ng isang Kensington. Patuloy na Serafina, matapang na hinarap ang ama. Itakwil mo man ako o tanggalan ng karapatan sa trono, wala akong pakialam dahil nakuha ko na ang kalayaan ko. At ang kalayaan yon ay ang pamilyang bubuuin ko kasama si Thorne. Tumingin ang matanda sa kanyang anak at sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Serafina, nakita niya ang paglambot ng mga mata ng kanyang ama. Ang galit at bagsik nito unti-unting natunaw, napalitan ng malalim na realisasyon. Tiningnan ng matanda ang tiyan ni Serafina at pagkatapos kay Thorne na ngayon may protektadong hawak na sa bewang ng dalaga, handang ibigay ang buhay para sa mag-ina nito. Mumuntong hininga ng malalim ang matandang milyonaryo. Dahan-dahang ibinaba ang kanyang baston at tinalikuran ang dalawa. Humarap sa kanyang mga gwardya. Ibaba ninyo ang mga armas. Utos ng matanda. Ang boses ay wala na ng bagsik kundi isang pagod ngunit tinanggap na tono. Lumingon siyang muli kay Serafina at kay Thorne. Masyado kang matalino, Serafina. Ginamit mo ang mismong tradisyon ng pamilya natin para talunin ako. At ikaw, Kensington, tingin ng matanda kay Thorne. Mukhang meron kang sapat na tapang para panindigan ang anak ko.
Humakbang ang ama ni Serafina patungo sa pinto. Ngunit bago pa tuluyang lumabas ay nag-iwan na ito ng huling salita. Ang arranged marriage ay kanselado. Ayusin ninyo ang gulo ninyo. Siguraduhin mong hindi iiyak ang anak ko, Kensington. Nang magsara ang pinto at tuluyang umalis sa mga gwardya, naiwan ang dalawa sa silid. Hinarap ni Thorne si Serafina, ang kanyang mga mata, nangingilid ang luha sa labis na tuwa. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Bulong ni Thorne habang dahan-dahang hinahaplos ang tiyan ng dalaga. Dahil natatakot ako sa kontrata natin, Thorne. Natatakot ako na iwan mo ko kapag nalaman mong buntis ako. Umiiyak na sagot ni Serafina. Natawa ng mahina si Thorne. Bago muling sinubsob ang halik sa mga labi ng dalaga. Sira ka ba? Kahit sinugin mo na lahat ng kontrata sa mundo, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, Serafina, kayo ng anak natin. At sa gitna ng nagyayelong gabi sa Switzerland, tuluyang nagwakas ang kanilang pagtatago. Nag-umpisa na ang totoong kwento ng kanilang pamilya. Matapos ang tensyon at malamig na pagkaharap sa Chateau de la Source, ang bulubunduking bahagi ng Balay, Switzerland na dating saksi sa takot at kalungkutan, biglang napuno ng init at malalakas na pagdiriwang. Sa pangunguna ni Alistair, Julian at Calvin, kasama ng mga magulang ni Thorne at ang ina ni Serafina, isang marangyang salusalo ang idinaos sa loob mismo ng pribadong bahagi ng manor. Isang tagay para sa tunay na kalayaan ni Serafina at sa bagong Kensington na paparating. Sigaw ni Alistair habang tinataas ang kanyang baso ng mamahaling champagne. Nagsigawan at nagpalakpakan ng lahat. Sa isang sulok nakaupo si Serafina habang nakasandal sa dibdib ni Thorne. Sa unang pagkakataon wala ng blankong maskara sa kanyang mukha. Malaya siyang tumatawa, hinahayaan na hagka ni Thorne ng kanyang mga kamay tuwing ilang minuto. Ang kanyang ama bagaman nanatiling formal at seryoso, nakatayo sa malapit, marahang tumatango at may maliit na kurba ng ngiti sa labi habang nakatingin sa anak. Tuluyan na tong binitawan ng kagustuhan na kontrole ng buhay ni Serafina. Pinahintulutan niya silang mabuhay ng may kapayapaan at pagmamahalan. Bilang pagpapakita ng pinal na pagtanggap at paggalang sa tradisyon ng pamilya, hiniling ng ama ni Serafina na ang kasal ng dalawa ganapin sa isang marangya ngunit pribadong katedral sa Italia. Ito ay kasalang dinalohan lamang ng mga pinakamalapit na kaibigan at ng dalawang dambuhalang pamilya. Doon sa harap ng dambana, nangako si Thorne, hindi na muling hahayaang makaramdam ng takot at kalungkutan ang kanyang reyna. Dahil sa pagbabagong to ng tadhana, isang malaking responsibilidad ang inihain ng ama ni Serafina kay Thorne. Ang kaisa-isang kapatid na lalaki ni Serafina, walang interes sa pamamahala ng dambuhalang pandaigdigang imperyo ng pamilya. Ang puso nito nakalaan sa mundo ng sining at arts. Walang pag-aalinlangan tinanggap ni Thorne ang hamon. Mula sa pagiging happy-go-lucky na bachelor sa Maynila, si Thorne ang sumunod sa yapak ng kanyang biyanan. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng multi-bilyong dolyar na negosyo sa Europa. Bitbit ang kanyang likas na talino na hinaluan niya ng kakaibang karisma at modernong pamamalakad. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang eksklusibong ospital sa Switzerland, dinala ni Serafina sa mundo ang bunga ng kanilang pag-iibigan. Hindi lamang isa, kung hindi, isang malusog at napakagandang magkambal ang kanyang isinilang, isang lalaki at isang babae. Ang silid ay napuno ng luha ng kagalakan ng unang kargohin ni Thorne ng kanyang mga anak. Habang si Serafina naman umiiyak habang nakatingin sa kanyang bagong pamilya. Pagkalipas ng 5 taon, ang malawak na hardin ng Kensington, Rochester Estate sa Europa ay kasalukuyang umaalingaw sa tunog ng tawanan ng mga bata. Isang magandang hapon doon at kasalukuyang bumibisita ang ama ni Serafina upang makita ang kanyang mga apo. Lolo, look at this graph. Isang maliit ngunit seryosong boses ang pumukaw sa atensyon ng matanda. Si Alexander, ang 5 taong gulang na anak ni Thorne at Serafina. Sa murang edad nito, ang batay nagtataglay ng pambihirang talino na namana sa kanyang ina at lolo.
Habang ang ibang bata ay naglalaro ng mga laroang kotse, si Alexander ay nakaupo sa tabi ng kanyang lolo. Seryosong tinitingnan na isang tablet na naglalaman ng mga simpleng business market simulation games. Kung bibili natin ng shipping lines na ito, lolo, mas mabilis makakarating ang mga cargo sa Asia. Paliwanag ng bata habang nakakunot ang maliit nitong noo. Seryosong seryoso ang mukha at tila ba isang mini CEO. Tuwang-tuwa ang ama ni Serafina. Humalakak ang matanda, pinuhat ang kanyang apo. Napakagaling, Alexander. Ikaw magiging pinakabata at pinakamagaling na emperador ng ating imperyo. Ang talino mo ay tunay na mula sa ating lahi. Sa kabilang bahagi naman ng hardin, isang mabilis sa takbo at malawak na tawa ang narinig mula sa kakambal nitong babae, si Sofia. Nakasuot si Sofia ng isang kumikinang na pink tutu skirt. May maliit na tiara sa buhok at kulay rosas na salamin sa mata. Likas itong masiyahin, kwela at punong-puno ng enerhiya. Isang carbon copy ng ugali ng kanyang amang si Thorn. Napakakikay ng bata at maaga pa lang nakakitaan na ng matinding hilig sa mundo ng fashion. Daddy, look at my new design. Pwede mo ba itong isuot sa board meeting mo bukas? Masayang sigaw ni Sofia. Habang hila-hila ang isang kulay pink na scarf na may mga nakadikit na malalaking stickers. Natawa ng malakas si Thorn. Agad na lumuhod upang salubungin ng yakap at halik ang kanyang anak na babae. Of course, my princess. Isusuot to ni Daddy para inggitin lahat ng board members sa opisina. Lumabas si Serafina mula sa terrace ng manor. May hawak na tray na mga sariwang prutas at juice. Pinanood niya ang kanyang pamilya, ang kanyang ama na masayang tinuturuan ng kanyang anak na lalaki tungkol sa negosyo, at ang kanyang asawa na si Thor na walang sawang nakikipaglaro at sumasayaw kasama ng kikay na anak na babae. Lumapit si Thorn kay Serafina, pinulupot ang isang braso sa bewang ng asawa at hinalikan ito sa pisngi. Ang ganda ng tanawin, hindi ba, wifey? Napangiti si Serafina, isang ngiting totoo. Malaya at punong-puno ng pag-ibig. Sinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Thorn. Oo, Thorn, ito na ang buhay ko na palagi kong pinapangarap. Ang pamilyang binuo natin mula sa isang kontrata na ngayon naging pinaka-totoong bahagi ng buhay ko. Ang kwento ni na Serafina at Thorn ay nag-iwan ng mahalagang aral na walang anumang kontrata, yaman o pader ng yelo ang kayang pumigil sa kapangyarihan ng tunay na pag-ibig at tadhana ng pagbuo ng isang pamilya. Sa kabila ng mga lihim, takot at komplikadong takbo ng mundo ng negosyo at kapangyarihan, ang katapatan ng puso at ang lakas ng loob panindigan ng taong mahalaga sa atin ang siyang tunay na nagpapalaya sa atin mula sa ating mga sariling hawla. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagbibigay buhay sa bawat kabanata ng kwento ni na Serafina at Thorn. Ang inyong init at suporta ang naging lakas upang maitawid ang kanilang kwento mula sa mga pahina ng kasunduan hanggang sa isang masayang pamilya. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento at emosyon. Patuloy sana nating piliin ang pag-ibig na nagpapalaya. Maraming salamat muli mga ka-listeners at pagpalain kayo ng may kapal.